Mr. Silent Channel. Bago tayo magpatuloy sa kwento, guys, patulong naman, pahingi ako ng like, share at subscribe nyo. Para makaabot man lang ng 1,000 subscribers ako, salamat sa support. Kabanata 561 hanggang 570. Oo. Ito ay mabuti. Ngayong handa na siya, direktang sinimula ni Goben ang mode ng auctioneer, at maging ang kanyang boses ay medyo nasasabik. Lahat, ako si Goben, ang host ng high IQ na animal auction na ito, at sisimulan ko kaagad ang auction ng unang lote. Sabi niya pagkatapos ay binuksan niya ang holographic projection, at ang hayop na project ay isang malaking masamang lobo na nakasuot ng gray na vest. Ito ay isang Siberian Wild Wolf. Ang pangalan nito ay Big Wolf. Ito ay 5 taong gulang sa taong ito at sinanay ng young master. Napakahusay na kumilos, mangyaring tingnan. Pagkatapos sa holographic projection, si Big Gray Wolf ay napaka-gentleman na nakasuot ng gray na vest at isang maliit na kaki na sombrero, nakataas ang kanyang ulo at sinusundan ng isang tao. Ang mga hakbang ay napaka-steady, na maaaring tawaging marilag at mataas ang loob, at lubhang makapangyarihan. Sa partikular, nagpakita rin si Goben ng isang napakaangkop na video. Ito ay isang video ng isang ordinaryong alagang aso tulad ng isang husky na nakatayo kasama nito. Ang eksenang iyon. Oh, ho. Pinanood ito ng mga miyembro ng Chamber of Commerce na naruroon. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Oo. Maganda ito. Ngayon, nang makitang napukaw ang gana ng mga tao, buong pusong inihayag ni Goben, Big Wolf, simulan na natin ang pagbid ngayon. Simula ng presyo, 1 yuan, mangyaring magbid kung gusto mo. Ang panimulang presyo ay 1 yuan, na isang casual na sigaw. Naturally, imposibleng isipin ng lahat sa ibaba na ang high IQ na lobo na ito ay mabibili sa 1 yuan. Okay, tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na sakupin ang kanyang husky sa harap ko sa hinaharap, o maglakas loob na sakupin ng Big Wolf at pumirma sa kanya. Ang isang tao sa ibaba ay mabilis na nagtaas ng karatula, 1 milyon. Sa totoo lang, walang ibang lobo ng hangin sa mundo. Nakakapag-training si Hong Dali. Pero ang problema, wala na siya sa Chenwei Building. Inilipat na ang posisyon sa dagat, at sinasabing kahit isang paaralan ay handa nang itayo. Yan ang ritmo ng pagpaplanong manirahan ng permanente o maglakbay sa buong mundo. Sa madaling salita, ang ganitong uri ng napakatalino na hayop ay malamang na hindi na muling lilito sa loob ng mahabang panahon. Ano ang kahulugan ng mga bihirang bagay? Ito ay tinatawag na bihirang bagay na ginagawang mahalaga. Isa lang siguro ang kulay abong lobo na ganito sa buong mundo, kaya bakit hindi ka mamili? Magbabayad ako ng 1.2 milyon, 1.5 milyon, 1.8 milyon, 2.4 milyon. Doble ang presyo. Ang mga ordinaryong kulay abong lobo ay walang halaga. Ngunit itong Big Wolf, ilabas mo siya at pagkatapos ay hype siya. Kapag natapos na ang haka-haka, ito ay magiging mahalaga. 3 milyon. 3.25 milyon. 4 na milyon. Goben, napakahusay, ang ginoong ito ay nag-alok ng 4 na milyon. Mayroon bang mas mataas na alok? 4 na milyon sa isang pagkakataon. 4 na milyon 2 beses. Magandang trabaho, ang ginoong iyon ay nag-alok ng 5 milyon isang beses, 5 milyon 2 beses. Sa oras na ito, may nagtaas ng karatula, 6 na milyon. I'm so happy. This is so wasteful, but I like it. Desperado na ikanaway ni Goben ang kanyang mga braso, 6 na milyon minsan, 6 na milyon 2 beses, 6 na milyon 3 beses. Binabati kita. Ikaw, Ginoo, matagumpay mong nakuhanan ng larawan ng nag-iisang napakatalino na alagang lobo sa mundo. Sa huli, ang mahiwagang kulay abong lobo na ito ay na-auction sa mataas na presyo na 6 na milyon. Bueno, mga binibini at mga Ginoo, simulan na natin ang susunod na auction ngayon. Malakas na ibinagsak ni Goben ang martilyo. Pagkatapos ay nagsimula ang auction ng pangalawang napakatalino na hayop. Tianhai District Headquarters Building, sa malaking conference room. Ang hepe at ang mga tao sa ibaba ay paitong nakatitig sa video footage na ibinalik ni Goben ng sabay. Paano naman ang galing ni Goben? Espesyal na binago ni Hong Dali ang linya ng data network ng taong ito gamit ang perpektong antas ng mobile phone. Ginamit niya ang perpektong antas ng data connector sa perpektong antas na mobile phone ng signal ay stable at malakas, at hindi ito maaapektuhan ng distansya. Ito. Lahat ng mga pinuno ng distrito ng militar na naruroon ay natigilan, sa maikling panahon, ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon, tama ba? Napakasikat ba ng isang bagay na ginawa ni Hong Dali, isang alibughang anak? Oo, sa maikling panahon lang, 16 na hayop ang na-auction na. Mukhang mas malaki pa ang kompetisyon sa likod. Hindi dapat maging problema ang pagbebenta ng isa ng higit sa 10 milyon. Sa tingin ko ito ay higit sa 10 milyon. Sila ay bihira at mahal. Karamihan sa mga taong naruroon ay namangha sa presyo ng mga hayop na ito na itinaas ni Hong Dali. Hindi rin nagkaimik ang hepe, ito. Kunin mo na lang ang isa sa mga bagay na itinaas ni Dali, na hindi namin inaasahan noon. Paano ka kikita ng napakaraming pera sa paglalaro ng mga hayop na ito?
Kung hindi, nagsimulang kumuha ng mga alagang hayop si Hong Dali para lamang mawalan ng pera. Noong panahong iyon, tinangay niya ang halos lahat ng naliligaw na pusa at aso sa Tianjin City at ibinalik ang libo-libo sa kanila. Kahit na ang mga ligaw na pusa at aso ay maayos na pinamamahalaan at may mga dedikadong tauhan na mag-aalaga sa kanila, ang pagbebenta ng mga ito sa halagang 100 o 10 yuan ay magiging isang mataas na presyo. Siyempre, ang mas malaking posibilidad ay ang Hong Dali, isang maliit na aliberga, ay binibigyan lamang sila ng libre. Pero sinong mag-aakala na yung mga pusa at aso na binili natin noon ay hindi kumikita, pero ngayon pa lang, kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, tiyak na hindi problema ang ilang daang milyon. Alam mo, ang mga kinukunan ng larawan ngayon ay medyo maliliit na hayop, ngunit magkakaroon pa ng mas makapangyarihan sa hinaharap kahit man lang ang dalawang tigre na iyon, wala talagang suspense kung ang isa sa kanila ay ibebenta ng 10-10 milyon. Bakit? Dahil sa konsepto ng mga tao sa langit, ang tigre ay palaging hari ng mga hayop. Iyon ang pinakamahalagang bagay para sa isang nangungunang tao. Hindi ba't ang mga sinaunang hari ng bundok ay mahilig gumamit ng balat ng tigre bilang upuan? Ang isang ito ay mas malakas kaysa sa tiger leather seat. Literal na buhay ang isang ito at kayang alagaan ang mga bata. Dalawa lang ang napakagandang tigre sa mundo. Magaganda sila at dominanti, mataas ang IQ, at parang mga gentleman kaya ano pa ang hinihintay mo? Ito ay magiging kakaiba kung hindi mo ito sunggaban na parang baliw. Siyempre, ang ilan sa mga mas matalinong tao ay mas nababahala tungkol sa teknolohiya ng Hong Dali. Nakatuon ang mga mata ng mga taong ito sa robot na si Goben at nagsabing, Chief, makakahanap kami ng paraan para makuha ang teknolohiya ng pagmamanupaktura ng robot na ito na Goben. Hindi. Napakalakas ng robot na ito. Kung armasan natin ito, hindi natin kakailanganin ang mga ordinaryong sundalo para pumunta sa larangan ng digmaan, di ba? Well, talaga, ang bagay na ito ay napakalakas. Pero, ayaw niya. Nang banggitin si Goben, tiyak na umiling ang pinuno at sinabing, tinanong ko si Dali noon tungkol kay Goben. Nilinaw ni Dali na ang teknolohiyang ito ay hindi dapat ipasa sa mga tagalabas, at ang bilang ng Goben ay dapat na mahigpit na limitado. Ngayon ay nasa Dali na ang lahat. Sa kabuuan, 20 lamang ang mga ito, at karamihan sa mga ito ay ginagamit sa pagsasaayos ng mga sasakyang panghimpapawid. Ito, sabi ng isang tao sa ibaba, hindi maganda para sa isang bastard na tulad ni Dali na maging napakahalaga sa kanyang sariling mga bagay, tama ba? Iyan ay isang napakatalino na robot. Kung ito ay ginagamit para sa pag-unlad ng militar, ito ay ganap na nakakagulat kung ito ay ilalabas. Iba naman. Umiling ang hepe at sinabing, hindi ito dahil ang Dali Wallis ay masyadong mahalaga, ngunit dahil ang impluensya ng mga robot ay masyadong malaki. Kung ito ay kontrolado ng tao, hindi mahalaga kung gaano ito ginawa. Ngunit ang napakatalino ng mga robot tulad ni Goben, kung ito ay mag-evolve kung ito ay ginawa ng labis, ito ay tiyak na hindi magiging isang magandang bagay para sa mga tao, kaya ang bilang na ito ay hindi dapat kontrolin sa ilalim lamang ng digmaan. Ano? Ang sabi ng pinuno ay talagang napakamakatwiran. Kung ang isang napakatalino na robot tulad ni Goben ay ginawa sa mga batch ng libo-libo o 10-10 libo, sa sandaling magkaroon ng anumang paglihis sa programa, o ito ay kontrolado ng isang taong may intensyon, o gumawa sila ng tunay na artificial intelligence, ang pinsala sa lipunan ng tao ay hindi magiging kasing simple ng basta-basta na pagsira nito. Sa katunayan, ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga robot ay palaging isa sa mga tema ng mga pelikulang science fiction. Kung sakali, dapat tayong maging maingat sa ganitong uri ng high-powered na robot. Kung ang isang pagkakamali ay hindi nagawa, madali itong maging isang sakuna para sa lahat ng sangkatauhan. Totoo naman. Pinag-isipan ito ng mabuti ng general, at may katuturan ito, kung papalitan ng mga robot ang mga tropa, magiging kapahamakan kung may tunay na rebelyon. Kung hindi nila papalitan ng mga tropa, hindi ito gaanong ibig sabihin. Mayroong higit sa 10 o 20 robot ng digmaan. Pagpapanggap lang iyon. Kaya hindi mo na kailangang mag-isip ng husto tungkol dito, nakangiting sabi ng hepe, ang teknolohiya ng mekanikal na banal na damit ay ang pinakamahalagang bagay. Kahit kailan, ang mga tao ay dapat na makabisado ang mga sandata. Kaligtasan. Maraming tao ang nanunood at nagkukwentuhan. Mabilis na lumipas ang oras habang nanunood ng live broadcast. Sa isang kisap mata, 3 oras na ang lumipas. Marami pang hayop ang na-auction ni Goben. Sa oras na ito, ang clerk sa gilid ay nagpunas ng kanyang pawis at bamulong, Chief, si Goben ay nag-auction ng kabuuang 68 espesyal na hayop sa ngayon, at ang kabuuang presyo ng pagbebenta ay. Magkano ang kabuuang halaga nito? Siguradong marami ito, di ba? Curious na tanong ng hepe pagkatapos humigop. Ang bawat isa sa mga hayop na ito ay talagang napakabihirang, na may napakataas na IQ, ang pinuno mismo ay naninibugho sa kanila. Kaya natural na curious siya kung magkano ang ipinagbili ng mga hayop na ito. Kabuuan ng. Pinunasan ng clerk ang kanyang pawis at sinabing, 487 milyon. Paft, iniluwa ng hepe ang tsaa na may isang higop ng tsaa, ilan ang nabili? 487 milyon. 1 milyon. Halos 500 milyon. Napalunok ng gusto ang clerk, oo.
Ang mga hayop na ito ay nagbebenta ng 3 hanggang 4 na milyon, at ang mataas ay umabot sa 480 milyon. 17 milyon. Diyos ko! Nagulat din ang lahat ng mga opisyal sa ibaba. Diyos, ang mga hayop na ito ay talagang nabili ng halos 500 milyon. Hindi ba? 500 milyon. Hindi ba ako nananaginip? Ito. Ang bilang na ito ay sadyang napakapanaginip. Oo, sa kalahating araw lang, si Dali, isang bastard, nakabenta ng mahigit 500 milyon. Yung dalawang ang tigre ay hindi pa naibebenta. Hindi ko alam kung magkano ang maibebenta nito. Sabi ko sa iyo, hindi bababa sa 20 milyon. 20 milyon. Tingin ko ay tiyak na may bibili nito sa halagang 30 milyon. 40 milyon. Dapat may saya. Ito ay hindi tulad ng mga pinuno ng rehiyon ng militar na ito ay hindi kailanman nakakita ng pera, at hindi sila magugulat kung ito ay 10-10 milyon. Ngunit ang problema ay hindi ito 10-10 milyon, ngunit daan-daang milyon. Ilang daang milyon. Ito ang proyekto ng hayop na hindi gaanong inaasahan ng lahat. Ito na, ngunit ang natitira. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpapamanhid ng aking anit. Dahil dito, nang ang lahat ay humanga, biglang may sumigaw ng malakas mula sa ibaba, tingnan mo, lahat, may mga bid para sa 2 tigre na iyon. Kabanata 562 Pag-ikot. Ang 2 tigre ay ang highlight ng grupong ito ng mga hayop. Nang marinig ang tunog na ito, lumingon ang lahat para tingnan ang nakasynchronize na video na ipinadala pabalik ng mga aso. Gate of Heaven, sa loob ng International Convention Center. Mga binibini at mga ginoo, ang pinakakapanabik na sandali ay dumating na sa wakas. Ginamit ni Dog Ben, na parang golden mantis, ang kanyang mga mata at 2 itaas na braso upang lumikha ng holographic projection ng 2 tigre. I have to say, since finale na, itong 2 tigre na ito ay talagang walang talo sa hitsura. Lahat sila ay napakalaki, na may salitang, wang, na malinaw na nakikita sa kanilang mga noo, at sila ay puno ng makaharing estilo. Kung bibilhin mo ang bahay na ito, tiyak na papatok sila. Hindi kalabisan na sabihin na kung dadalhin mo ito sa iyong paglabas, ito ay magiging sanhi ng pagsigaw ng lahat na iinggit man, naiinggit o natatakot, tiyak ang hiyawan. Malakas na sumigaw si Go Ben sa nakakabighaning tono, ang susunod nating isusubasta ay 2 mabibigat na bagay, 2 Siberian tigre na kayang mag-alaga ng mga bata at napaka-gentleman. Hindi rin alam ni Go Ben. Saan ko natutunan ang set ng mga salita na ito mula sa auctioneer? Ang 2 Siberian tigre na ito ay mga maginoo at marangal. Maging ito ay hitsura, ang kanilang paglilinang, o kahit ang kanilang mga libangan, sila ay maaaring ituring na napakahusay. Daw walang puwang para sa 2 tigre sa isang bundok, maliban kung mayroong isang lalaki at isang babae. Oo, mahal na mga babae at mga ginoo, ang mga ito ay eksaktong narinig na mga lalaki at mga ginoo, isang lalaki at mga ginoo. Tigre. Ay, napaka-sensitive sa musika. Tuwing tumutugtog ang eleganteng musika, masaya itong sasayaw. Ang babaeng tigre ay maaaring umungal sa pagkakatugma ng napaka-eleganteng. Ang 2 tigre na ito. Sa oras na ito, lahat ng naruroon ay nabigla. Hindi lang ang 2 tigre na ito ang kayang mag-alaga ng mga bata, marunong din silang sumayaw. Sumasayaw ang tigre. Invincible talaga yan. Kung gayon, ang panimulang presyo para sa pares na ito ng napaka-gentleman na tigre ay ₱1 pa rin. Pinalakas ni Go Ben ang kanyang 3-inch sound system at malakas na sinabi, ang pares ng tigre na ito ay isang pag-aaksaya lamang ng pera. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na pumili, at ang dami ay limitado. 2 lang sila sa mundo, at ang mga ito ay nagkakahalaga lamang ng ₱1. Hindi ka maaaring magdusa ng pagkalugi, at hindi ka malinlang. Pawis na pawis si Liu Yewei habang nakikinig. Nakakatuwa lahat ng robot na ginawa ng pamilya mo. Hindi ko rin inaasahan, natigilan si Hong Wigyu nang marinig niya ito, muntik na itong masira ang kisame. Ang 2 tigre na ito ay talagang magagandang bagay. 2 lang talaga sila sa mundo, at maganda ang ayos nila. Sa mga dilaw at itim na guhit sa buong katawan at magagandang tuxedo, mahuhulog ka na ng todo sa kanila pagkatapos lamang ng isang tingin. 20 milyon. Ang mga nakaraang hayop ay ibinento lahat para sa mga presyo mula sa ilang milyon hanggang 10 milyon. Naturally, imposible para sa 2 tigre na ito na mas mababa kaysa sa mga iyon. Kaya't pagbuka pa lang niya ay may sumigaw ng mataas na presyo na 20 milyon. 30 milyon. Isang tao sa ibaba ang muling nagtaas ng presyo sa pagkakataong ito. 10 milyon iyon. Siyempre, kung gusto mong bilhin ang pares ng tigre na ito sa halagang 30 milyon lamang, ito ay talagang sobra-sobra. Isang tao sa ibaba ang tiyak na nagpahayag ng kawalang kasiyahan, 40 milyon. Sa sandaling magsimulang tumaas ang mga presyo, ang halaga ng 2 tigre na ito ay nagsimulang tumaas ng mabilis, 50 milyon. 60 milyon. Sa oras na ito, si Sun Yuanzhou ay nasa rostrum. Nakakatuwang makita ang 2 tigre na ito. Ngunit alam din niya na bagaman isa siya sa 5 oligarko. Hindi ganoon kadaling manalo sa mga tigre na ito, at least tanungin mo muna si Wen Jinan at ang 4 pa, di ba?
Nagtanong si Sun Yuanzhou sa mahinang boses, Mr. Wen, hindi mo ba kukunin ang mga tigre na ito? Ngumiti si Wen Jinan at hindi nag-alinlangan, syempre kukunin ko sila, ngunit hayaan mo muna akong isigaw ang presyo, at i-export ngayon. Medyo malaking bagay ito, ngunit hindi yun maganda kung tutuusin. Tama iyan. Alam ni Wen Jinan na siya ay mananalo kapag nakita niya ang ekspresyong ito, at hindi na kailangang makipagtalo sa kanya. Well, may naalala lang ako, bulong ni Wen Jinan, plano ni Hong Weigyu na bumalik sa Chamber of Commerce, at mas mabuting tulungan natin siya ng palihim. Plano kong bigyan ng mas mataas na presyo ang mga tigre na ito, paano na? Well, ayos lang ito. Tumango si Sun Yuanzhou. Nagplano sila laban kay Hong Weigyu, na nagresulta sa pagpapaalis ni Hong Weigyu sa Resource Chamber of Commerce. Ngayong gusto na niyang bumalik, bagamat si Wen Jinan at ang iba pang 5 oligarko ay hindi maaaring maglabas ng mga sekreto sa ibabaw, okay pa rin na tulungan siya ng palihim. Mabilis na lumipas ang oras, at ang presyo sa ibaba ay umabot sa mataas na presyo na 80 milyon. Ang presyong ito ay hindi maliit na halaga para sa mga miyembro ng inner circle sa ibaba. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay isang simbolo lamang. Isa pa, hindi pa ito na-i-export ng 5 oligarko sa itaas, kaya natural na hindi na nila kailangang lumaban hanggang kamatayan. 80 milyon. Nag-alok na ang ginoong ito ng presyong 80 milyon. Tuwang-tuwa ang boses ni Go Ben. Walang alinlangan ang lahat ng naruroon na kung siya ay may laway, tiyak na na-spray ito sa buong sahig, meron pa ba? May mas mataas na presyo. 80 milyon minsan, 80 milyon twice. Sa wakas, si Wen Jinan, na nakaupo sa podium, ay tumingin sa ibaba. Kung walang bid, ang huling salita ay magiging mapagpasyahan. Ang pinakamataas na bid sa ibaba ay 80 milyon, at ipinakita na niya ang kanyang sinseridad sa pamamagitan ng paghingi ng 2 beses niyan. Kung tutuusin, kung 90 milyon lang ang iaalok niya, hindi mawawalan ng mukha at makikipagkompetensya sa kanya ang lahat ng naruroon, pero hindi maganda ang hitsura. Sa pagkakataong ito ay dumb-oble ito, at ang presyong ito ay talagang angkop. 160 milyon. 160 milyon. Halos yumanig sa kisame ang boses ni Go Ben, ang ginoong ito ay nagbayad na ng mataas na presyo na 160 milyon, mayroon bang mas mataas na presyo? 160 milyon minsan, 160 milyon 2 beses, 160 milyon 3 beses. Deal, sir. Napaka-gentleman na kilos ni Go Ben, at maririnig mo pa ang ngiti sa kanyang boses, congratulations. Sir. Hanggat tumatango ang young master, maaari mong alisin ang napaka-gentleman at perpektong Siberian na tigre anumang oras. Haha, syempre, ayon sa gusto mo. Napangiti si Wen Jinan na may kasiyahan. Ngayong naayos na ang pangunahing kaganapan, ang susunod na hakbang ay ang mga ordinaryong pusa at aso. Ang dalawang critters ay naging popular, mabilis. Ang presyo ay humigit kumulang 500,000 hanggang 600,000 bawat isa, at may kabuang 62 alagang aso ang naibenta ng lahat ng naruroon. 48 alagang pusa. Kung gayon, kalkulahin natin kung magkano ang kabuuang halaga ng mga alagang hayop ni Hong Dali. Sinulyapan ni Sun Yuanzhou ang lahat ng kamara ng mga miyembro ng komersyo sa silid, kinuha ang form na ipinadala ng kanyang katulong, at nakangiting sinabi, sa tingin ko ay hindi ito dapat maging napakabihirang. Tapos nung nakita niya yung table sa ibaba, laking gulat niya. Ito. Ang mukha ni Sun Yuanzhou ay nababalot ng malamig na pawis, medyo malaki ang numerong ito, mangyaring hintayin akong huminahon. Sino si Sun Yuanzhou? Yan ang electrical appliance tycoon ng buong kaharian ng langit. Ang kabuuang asset ay higit sa 50 bilyon, at kahit na naisip niya na ang bilang na ito ay medyo malaki, kaya sa totoo lang, sikat na sikat ang auction scene noon, at maraming hayop ang na-auction. Karamihan sa mga tao ay bihirang talagang kalkulahin ito, kaya karaniwang alam nila ito. Ang mga hayop ay mahalaga. Ngunit nang kumalma si Sun Yuanzhou. Nang mabasa ang numerong iyon, lahat ng naruroon ay ganap na natulala. Naisip ni Sun Yuanzhou, sa auction ng alagang hayop na ito, may kabuuang 70 espesyal na alagang hayop at 110 ordinaryong alagang hayop ang na-auction. Ang kabuuang halaga ng auction ay 671 milyon. Hintayin ang numerong ito. Paglabas nila, nagulat ang lahat sa International Convention Center. 671 milyon. Ang auction na ito ay talagang nagbebenta ng tulad ng isang astronomical na numero. Sa katunayan, orihinal, batay sa halaga ng mga taong ito na naruroon. Hindi magiging bastos na makatagpo ng mga ganoong figure, ngunit ang problema ay ang mga alagang hayop ang industriya na sa tingin ng lahat ay hindi gaanong umaasa sa Hong Dali. Madali bang maibenta ang naturang industriya sa mataas na presyo na halos 700 milyon? Ilang sandali, lahat ng nasa ibaba ay nag-uusap. Oh my God! Master Dali, isa lang itong makinang kumikita ng pera. Hindi ko gaanong naramdaman ang mga alagang ito noong i-auction sila. Ngunit nang lumabas ang mga numero, itong industriya lang, halos 700 milyon na ang nagawa niya. Marami na siyang negosyo. Hindi na niya siguro maalala. Kumbinsido ako. Wala talaga akong ginawa noong auction.
Magkalkula ng mabuti at ang mga resulta ay isasama. Halatang natulala rin si Hong Weigyo na nakatayo sa tabi ni Go Ben. Alam niya na maswerte si Hong Dali, at alam din niya na ang mga bagay na ginawa ni Hong Dali ay karaniwang kumikita. Ngunit ang problema ay, ito ba ay masyadong kumikita? Sa ganoong kaikling panahon, 700 milyong yuan ang kinita. Matanda, kurutin mo ako, nananaginip ba ako? Natigilan si Liu Yewei at Bang Ulong, 700 milyon, konti na lang, bakit mo ibinenta ito ng napakaraming pera? Well, hindi ko masyadong maintindihan. Sa ganoong round, mahigit 700 milyon ang capital. Nanlaki ang mga mata ni Mutai, kung mabibilang ang lahat ng ginawa ng batang ito. Gusto kong walang pressure na bumalik sa Chamber of Commerce. Sinundot ng malakas ni Liu Yewei si Hong Weigyo, kapatid, ang iyong dali ba ay reinkarnasyon ng Diyos ng kayamanan? Ano? Walang laman na sinabi ni Hong Weigyo, hindi ko masabi ngayon. Tianhai District Headquarters Building, sa malaking conference room. Diyos ko, nakalikom si Hong Dali ng halos 700 milyon na pondo mula sa naturang auction. Lahat ng nasa ibaba ay bumulalas, nagnanakaw lang siya ng pera. Hindi niya kayang magnakaw ng mga bangko ng mas mabilis kaysa sa kaya niya. This you bastard. Hinamplas ng hepe ang kanyang hita ng malakas, sinasabi ko sa iyo, tiyak na nakita ng amo ko ang tamang tao. Ang bastos na ito ay talagang napakaraming panlilinlang. Ito ang pinaka hindi niya pinapaboran na alaga. Paano siya magkakaroon ng ganoong kapangyarihan? Actually speaking, masasabing may tamang oras, lugar, tao, at lahat ng bagay si Hong Dali sa pet auction na ito. Noong panahong iyon, binalak ni Hong Weigyo na bumalik sa Chamber of Commerce, at hindi sinasadya ng lahat na suportado ito, kaya karaniwang nag-aalok sila ng mas mataas na presyo. Dahil sa paborebleng geographical na lokasyon nito, masasabing lahat ng nangungunang malalaking negosyante sa kaharian ng langit ay nagtitipon dito, na may mataas na kapangyarihan sa paggastos. Pabayaan ang mga tao, kung nasa ibang lugar ang mga alagang hayop na ito, maaaring hindi nila makuha ang ganoong kataas na presyo. Pero dito, iba. Ang mga taong ito ay walang pakialam kung makakuha sila ng 18 milyon. Sa ibabaw, ang isang tao na tumatanggap ng 10 hanggang 20 milyong yuan ay hindi malaki, ngunit napakaraming tao dito. 5 oligarko, 120 panloob na miyembro at higit sa 400 panlabas na miyembro. Ang kabuuang mga ari-arian ng bawat isa sa 5 oligarko ay lumampas sa 50 bilyon, ang kabuuang mga ari-arian ng mga miyembro ng panloob na bilog ay lumampas sa 10 bilyon, at ang kabuuang mga ari-arian ng mga panlabas na miyembro ay lumampas sa 2 bilyon. Masasabing lahat ng taong may pinakamataas na kapangyarihan sa paggastos sa buong kaharian ng langit ay naririto, ni isa ay walang naiwan. Maihahambing ba ang kapangyarihan ng pagkonsumo ng naturang grupo sa mga ordinaryong auction? Hindi kalabisan na sabihin na hanggat gusto ng mga taong ito, hinding-hindi sila magkakaroon ng anumang problema sa pera. Bilang resulta, ang industriya ng alagang hayop sa una at ikalawang palapag ng Chenwei Building ay direktang nakalikom ng halos 700 milyon na pondo. Weigyo, si Wen Jinan sa podium ay tumingin kay Hong Weigyo na may labis na kasiyahan sa mga mata. Mukhang hindi siya tumitingin sa isang miyembrong na-impeach, bagkus ay parang bumalik na si Hong Weigyo sa Kamara ng Komersyo ngayon, sa pagkakataong ito, napakalaki ng naibenta natin magkano ang halaga nito. Bakit hindi mo sabihin sa iyong pamilya ang tungkol dito? Nako, kung alam niya na ibinenta niya ito para sa napakaraming pera, hindi siya masyadong magpipilit na huwag ibenta ang mga alagang hayop na ito, di ba? Napakalinaw ng kahulugan ni Wen Jinan. Ibinenta mo ito ng halos 700 milyon. For such a huge sum of money, nahihiya ka at sasabihin mo pa na ayaw mong ibenta, di ba? Hinihintay kong makuha ang 2 tigre na iyon. At may isa pang kahulugan sa kanyang mga salita. Ang industriyang ito ay nakalikom ng halos 700 milyon sa mga pondo, na natural na dapat isama sa mga kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Dali. Kaya syempre mas mabuting sabihin sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Paanong hindi maintindihan ni Hong Weigyo ang ibig sabihin ni Wen Jinan? Agad siyang ngumiti at tumango, okay, Mr. Wen, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking pamilya Dali. May tawa sa tono niya. Halata naman na proud siya kay Hong Dali. Kapag nakakuha ka ng asawa, dapat mong pakasalan si Lan Roxy, at kapag nagkaanak ka, dapat mong pakasalan si Hong Dali. Ang buhay na ito ay sulit. Direktang tinapik ni Hong Weigyo si Go Ben at nakipag-ugnayan kay Hong Dali. Sa sandaling konektado ang tawag, ngumiti si Hong Weigyo at sinabing, Dali, gustong-gusto ng mga tiyuhin at tiyahin dito ang iyong alaga sa Chenwei Building. Gustong-gusto nilang lahat. Gusto ko itong bawiin at itago, at hindi masama ang presyong inaalok. Sa kabuuan, halos 700 milyon ang nabuksan, o 671 milyon para maging eksakto. Nabenta ba silang lahat? Mabilis na dumating ang boses ni Hong Dali, napakaraming pera. Hindi ko binalak na ibenta ang mga ito noong una, ngunit hindi ako makakabalik upang alagaan ang mga ito kamakailan, kaya ibebenta ko na lang sila. Yun lang. Nakuha ko. Tuwang-tuwa ang lahat sa ibaba. Sa pagtango ni Hong Dali, ang napakatalino ng mga hayop na ito, ang nag-iisa sa mundo, ay narito na sa wakas.
At hindi ba sinabi ni Hong Dali na hindi na siya babalik sa maikling panahon? Kahit na ang mga hayop na ito ay wala nang naiprint, napakarami lamang sa kanila sa mundo. Iyan si Dali, itong pera, nakangiting sabi ni Hong Wigyu, sa napakabait na tono, tapos, nakuha ito ng mga hayop na iyong pinalaki, kaya ilagay natin ito sa iyong pangalan. Ano sa palagay mo? Hayaan mo na. Nasa pangalan ko ba? Saglit na nag-isip si Hong Dali, sa palagay ko ay mayroon akong sapat na pera sa ngayon. Well, dahil nakuha ito ng mga sanggol na iyon, ay donate natin ang pera upang magtatag ng isang malakas na organisasyon ng pag-aalaga ng hayop sa pag-ibig. Ang asosasyon o isang katulad nito, ang Wildlife Conservation Fund, anuman, tatay, maaari mo itong alagaan, mag-abala muna ako. Sa puntong ito, hindi niya nakalimutang idagdag, by the way, remember to put it together. Just 700 million. Pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Ang buong International Conference Center, kasama ang malaking conference room ng Tianjin Navy District Headquarters, ay tumahimik sandali. Kabanata 563, masiglang ligaw na hayop at samahan ng proteksyon ng mga alagang hayop na maayos ang ugali. Mag-donate, mag-abuloy, 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 mag-abuloy. Isang kabuuang higit sa 700 milyong yuan, na ibigay lang ito. Malakas na pagmamahal sa Animal Welfare Society. Wildlife Conservation Fund. Isang kabuuang 700 milyon para mag-set up ng naturang proteksyon na pondo. Nakapagbenta ka ng kabuuang 671 milyon, na napakalaking bilang pa rin. Dapat mong malaman na maraming mga insider ang naruroon at ang kanilang kabuuang mga ari-arian ay higit sa 2 bilyon. Sa pagkakataong ito, ibinenta mo ang 3/4 ng kanilang kabuuang mga asset. Isa sa kanila, nauwi sa donasyon ng ganito. Dahil dito, hindi lang ako kumita, kundi 9 milyon din ang nawala sa akin. Maaari ka ring mag-abuloy ng 500 milyon at magtabi ng ilan para sa iyong sarili. Wigyu, muling sinaksak ni Liu Yewei si Hong Wigyu, tama ba ang narinig ko? 700 milyon, hiniling mo lang itong bastard mo na mag-abuloy. Oo, kaya nating hinihintay na bumalik ang kabuuang asset na 10 bilyon sa Chamber of Commerce, tinakpan ni Mutay ang kanyang mukha, ngunit ang bastard na ito ay nag-donate ng lahat ng ito ng sabay-sabay, at sa huli ay kailangan pa rin nating magbayad ng 9 milyon. Itong brat, nagngangalit si Hong Wigyu sa galit, nangangako ako na hindi ko siya bugbugin hanggang sa mamatay ako pag-uwi ko. Nagbubulungan sila, at ang buong eksena ay natigilan ng buong 2 minuto, at pagkatapos ay sumabog kaagad. Ito ay karapat-dapat na maging pinakamalaking gastador sa mundo. Talagang gastador ang batang ito. 700 milyon, kabuuang 700 milyon. Oo, direkta niya itong naibigay sa pagkakataong ito. Ito ay isang malaking braso. Paano niya magagawa ito? Naghihintay pa rin si Mr. Hong ng 10 bilyon para makabalik sa Chamber of Commerce, pero nag-donate lang siya ng ganito. Sayang. Opportunity, hindi ko man lang maintindihan kung ano ang iniisip niya. Ibinigay lang niya ang lahat ng pera at sinabi ito, at ngayon ay hindi na niya ito maibabalik pa. Oo, ang pinakamahalagang bagay ay gawin ito sa huli. Maglagay ng 9 milyon doon. Sa malaking conference room ng Tianjin Navy District Headquarters Building. Ang bastard na ito ay talagang nag-donate ng pera ng sabay-sabay. Agad ding bumagsak ang lahat sa ibaba, 700 milyon iyon. Ang 700 milyong Hong Wigyu ay gustong bumalik sa Chamber of Commerce. Nasayang lang. Kung gusto mong gawin ito, maghintay hanggang bumalik si Hong Wigyu sa Chamber of Commerce. Mayroon bang anumang paraan na magagawa mo ito ngayon? Itong bastard, sinampal siya ng hepe. Sa noo, alam kong may mangyayari, ngunit sinong mag-aakala na ang bastard na ito ay direktang mag-donate ng pera, at magtatapos sa isang bulsa na 9 milyon. Sa rostrum, sina Wen Jinan, Sun Yuanzhou at iba pang 5 tao nagkatinginan ang mga oligarko, at desididong ibinaba ni Wen Jinan ang martilyo. Dito pansamantalang nagtatapos ang pagpupulong ngayon, tungkol sa pagbabalik ni Hong Wigyu sa Kamara ng Komersyo. Ituloy natin bukas. Sinabi niya at tumingin kay Hong Wigyu, Wei country, huwag masyadong mag-isip, ang pamilya mo ay may kakayahan pa ring kumita ng pera. Naniniwala ako na magkakaroon ng pagbabago sa hinaharap. Bumalik ka at magpahinga ka muna. Sa katunayan, nang sabihin ito ni Wen Jinan, hindi niya naramdaman ang lahat. Wakas. Masyadong malaki ang mga variable ni Hong Dali. Ang pagsasabi na magkakaroon ng turning point mamaya, talaga. Malamang, siguro, dapat. Magiging maayos. Okay, Mr. Wen. Balik na tayo at magpahinga muna. Kung tutuusin, mas kilala ni Hong Wigyu ang karakter ni Hong Dali, kaya hindi na siya masyadong nagulat. Pinipigilan lang niya ang kanyang biyaya at ngumiti at sinabi, kung gayon, magkita tayo bukas. Sa oras na ito, bagamat hindi masabi ni Wen Jinan ang totoo kay Hong Wigyu, kailangan pa rin niyang alagaan ito. Well, Wigyu, ibalik mo na lang ang aso sa orihinal mong kwarto dito, Hindi nagbago ang kwarto mula nang umalis ka. Bumalik ka na lang at doon na tumira. Okay, salamat, Mr. Wen, sa pag-aalaga sa akin. Nakangiting tumanggaw si Hong Wigyu, at agad na kinuha ang aso at tumakbo kasama sina Liu Yewei at Mutay. Lumabas.
Ngayon, ang Resource Chamber of Commerce ay nakaranas na ng ganitong kapansin-pansing pag-unlad sa unang araw na planong bumalik ni Hong Wigyu. Ito ay tiyak na magiging mas kapana-panabik sa hinaharap. Sa oras na ito, wala sa mood ang mga miyembro ng Chamber of Commerce na pag-aralan ang pulong. Isa-isa nilang iniunat ang kanilang mga leeg upang makita kung paano makakabalik si Hong Wigyu sa Chamber of Commerce. Makakakuha kaya ng internal threshold na 10 bilyon si Hong Dali, isang alibughang bastard. Gate of Heaven, sa meeting room ng 5 oligarko sa itaas na palapag. Ang Hong Dali na ito ay napakahusay na hindi alam ng mga tao kung ano ang sasabihin tungkol sa kanya. Pagkapasok ni Wen Jianan sa conference room, humiga siya ng mahina sa upuan at bumantong hininga, orihinal, binalak ni Hong Wigyu na bumalik, at dapat natin siyang suportahan. Ayon sa orihinal na plano, tulungan siyang lunukan ang lakas ni Chen at lampasan ang kabuuang asset na 10 bilyon. Kung gagawa siya ng mas mahusay sa hinaharap, siya na ang kukuha sa posisyon ni Yan Jurigan. Pagkatapos ng lahat, ang industriya ng alagang hayop ay nakalikom ng halos 700 milyong yuan, ngunit ang bastard na ito ay talagang nag-donate nito. Si Yan Junying, ang presidente ng Changguo Minmetals Group Co. Limited, na may kabuuang asset na 86 na bilyon, ay kabilang sa 5 oligarko. Ang gitna ay itinuturing na isang mid-range na posisyon. Gayunpaman, nasa mas lumang bahagi na siya ngayong taon, 62 taong gulang. Ayon sa orihinal na plano, pagkatapos magtagumpay ang lahat, sasanayin ng bansa at ng 5 oligarko si Hong Wigyu upang maging isa sa 5 oligarko at pumalit sa posisyon ng arbitrasyon ni Yan Junying. Pagkatapos ng lahat, kasama ang Chench Company at Chen Guangchao, Chen's Energy, tiyak na makakalap ng malaking halaga ng asset si Hong Wigyu sa maikling panahon. Sa panahong iyon, ang kabuuang asset ay lalampas sa 50 bilyon at sila ang magiging 5 oligarko. Sa karisma ni Hong Wigyu, lahat ng ito ay posible. Ngunit ang problema ay, may ilang mga aksidente sa gitna, ngunit ngayon ang lahat ay sa wakas ay bumalik sa track. Bilang resulta, ikanaway ni Hong Dali ang kanyang kamay at nag-donate ng 700 milyon. Para itong 2 tambak ng dayami. Tagiliran ni Hong Dali ang lagnat ay napakalakas, at pagkatapos ay tumalikod siya at umihi, pinatay ito para sa Chamber of Commerce. Oo, ang bastard na ito, malungkot na sabi ni Yan Junying, 62 na ako sa taong ito, at hindi ko na ito magagawa sa matandang buto na ito. Gumalaw ka, masakit ang likod ko pagkatapos ng mahigit 10 araw na nakaupo sa mga pagpupulong na ito. Plano kong mabuhay pa ng 2 taon. Noong una ay nagplano akong suportahan si Hong Wigyu upang kunin ang aking posisyon, ngunit pagkatapos ng bastos na ito ay magiging tulad ako ni Hong Dali, ako ay magiging passive sa hinaharap. Takot talaga sa mangyayari. Natarante rin si Sun Yuanzhou, kung gagawin niya ito, sa tingin mo ba matutulungan natin siyang makuha ang mga ari-arian? Pagkatapos nito, ibibigay na lang niya ang pera. Nasaktan. Oo, nakaka-depress talaga. Nagpakawala ng mahabang hininga si Wen Jianan, inilabas ang Health Jade Fitness Ball na palihim niyang binili mula sa kanyang bulsa, inilagay ito sa kanyang kamay at sinimulang paikutin ito, habang sinasabing, kalimutan mo na ito, okay. Pag-usapan natin ito, gagawin ni Hong Dali itong Dali Caring Animal Protection Association sa pagkakataong ito. Kailangan man lang natin siyang tulungan na maisapubliko ito. Matapos maging matagumpay ang plano, lahat ng bagay na ginawa ni Hong Dali ay nasa itaas. Ito ay dapat na patay na utos ni Hong Dali. 2 araw na akong umiikot sa fitness ball na ito at pakiramdam ko ay mas bumuti ang aking katawan. Dati ay may rayuma ako at ngayon ay wala na akong nararamdaman. Tianhai District Headquarters Building, sa malaking conference room. Chief, ano ang susunod nating gagawin? Na-donate na ni Hong Dali ang lahat ng 700 milyong yuan, paano kung tulungan natin siyang ipahayag ito? Ang pagsisikap ni Hong Dali sa pagkakataong ito ay hindi maliit. Nag-donate siya ng 700 million yuan ng sabay-sabay, kaya syempre, hindi lahat ay maupo lang dito at manood ng palabas. Well, hindi talaga tayo pwedeng umupo lang dito. Hinawakan ng hepe ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay sinabi, ipaalam sa major media na isapubliko ang Dali Wildlife Conservation Association. Si Dali, isang bastard ay mahilig magtakda ng pangkalahatang direksyon. Palagi niyang sabihin lang kapag may naisip kang ideya. Kung tungkol sa aktwal na pagpapatupad, ang bastard na ito ay walang pakialam. Ngunit ang 700 milyon ay hindi isang maliit na halaga, at dapat may mananagot para dito eh. Kung ang pera ay magiging masaya, hindi ito magiging masaya. Well, ito ay totoo. Pagkatapos ay hihilingin ko sa isang tao na gumawa ng mga pagsasaayos at siguraduhin na ang publisidad ay nasa lugar. Gate of Heaven, sa kwarto ni Hong Wigyu. Sa muling pagbabalik sa silid na ito, masasabing parang habang buhay na ang nakalipas. Sa simula, siya ay na-impeach ni Chen Guangchao, pagkatapos ay naglunsad siya ng isang desperadong ganting atake, at ngayon ay bumalik siya muli, ang lahat ay tila isang panaginip. Hindi madali. Huminga ng malalim si Hong Wigyu, sa wakas nakabalik na ako. Oo, tumanggo si Liu Yewei, mula nang umalis ka, lagi kong nararamdaman na parang may kulang. Hindi ako sanay. Hindi, tumawa si Mutay sa gilid, magtutulungan kaming tatlong magkakapatid na kumain ng malaking cake ng internet.
Kung lalabas ka, walang saysay ang pananatili natin dito. Haha, pinagsasaluhan natin ang mga biyaya at hirap, tayo ay mabuting magkakapatid habang buhay. Humagalpak ng tawa si Hong Wigyo at buong pagmamalaki niyang sinabi, sa pagkakataong ito sa aking pagbabalik, tiyak na may gagawin akong malaking bagay. Ngayon ay nag-donate ako ng 700 milyon para magplanong magtatag ng Dali Animal Protection Association, hindi tayo maaaring umupo na lang dito. Tama, sabi ni Liu Yawei nang walang sinasabi, Dali, ang batang ito ay mahilig sa mga hayop, huwag tayong humingi ng 700 milyon, magsama-sama na lang tayo ng mas malaki, 1 bilyon. Ang sarap sabihin ng ganito. Oo, pagkatapos ay 1 bilyon. Pumalakpak ng gusto si Mutai, ay publish ito ng maayos, makikipag-ugnayan ako kaagad sa mga pangunahing website ng media. Sa alas 4 ng araw na iyon, lahat ng mga pangunahing media outlet sa buong bansa isang mensahe na tulad nito ay naipublish din sa website ng media. Ang alibughang nasa antas ng Diyos na si Hong Dali ay personal na nag-donate ng 1 bilyon para itatag ang Dali Wildlife and Well-Behaved Pets Protection Association. Teksto ng mensahe. Ang alibughang si Hong Dali ay personal na nag-donate ng 1 bilyon para protektahan ang mga ligaw na hayop at ligaw na hayop. Pagpopondo para sa proteksyon ng mga pusa at asong gala. Sa kasalukuyan, ang mga asosasyon sa antas ng probinsya, prefecture, lungsod, at county ay itinatag sa buong bansa, at taos-puso kaming nagre-recruit ng mga miyembro ng asosasyon. Ang Dali Wild Animals and Well-Behaved Pets Protection Association ay isang mass group na binubuo ng mga manggagawa sa wildlife protection and management, scientific research and education, domestication at breeding, nature reserves at wild animal enthusiasts. Ang layunin nito ay isulong ang pagbuo ng makalangit na proteksyon ng wildlife at magbigay ng contribute sa proteksyon at pagsagip sa mga nanganganib at bihirang mga hayop. Ang mga pangunahing gawain ay, ayusin ang mga miyembro upang ipatupad ang mga pambansang patakaran at batas sa proteksyon ng mga ligaw na hayop, magsagawa ng publisidad at edukasyon sa pag-save at pagprotekta sa mga bihirang ligaw na hayop, magsagawa ng siyentipikong pananaliksik at pagpapalitan ng akademiko sa proteksyon ng mga ligaw na hayop, magbigay ng konsultasyon sa teknikal at negosyo sa pamamahala ng mga mapagkukunan ng ligaw na hayop, at mag-organisa magtipon ng mga pondo upang maprotektahan ang mga ligaw na hayop, magtatag ng mga pakikipag-ugnayan sa mga organisasyon at institusyong pang-iingat ng kalikasan at pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa. Kabanata 564 na Yu. Sa sandaling na ipadala ang balita, mabilis itong naging popular sa lahat ng mga mahilig sa hayop sa buong bansa. Dahil kilala na si Hong Dali bilang isang super prodigal son sa langit, hindi na masasabing sikat na sikat siya. Lalo na ang malaking donasyon sa panahong ito, $1 bilyong ang naibigay bilang pondo para protektahan ang mga ligaw na hayop. Agad nitong pinakulo ang buong langit. Sa orihinal, nakakuha ng maraming atensyon si Hong Dali sa kaharian ng langit. Ngayon, kasama ang publisidad mula sa buong Resource Chamber of Commerce at opisyal na pamahalaan, ang epekto sa pagkakataong ito ay mas malaki kaysa sa balitang ginawa ni Hong Dali noon. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito ay isang all-media promotion, hindi isang self-propaganda ng ordinaryong entertainment media o kaugnay na media. Dali Wildlife Conservation Association, opisyal na website. Matapos ang nakaraang masiglang publisidad, ang trapiko ng IP ng website ng Dali Wildlife Conservation Association ay tumaas halos sa hindi normal na bilis. Pagkatapos ng lahat, ang mga organisasyong pangkawanggawa na tulad nito ay kilala bilang ang mga pinaka-nakakalito na lugar. Dahil malabo ang daloy ng pondo, maraming tao ang walang gaanong tiwala sa opisyal na organisasyong ito. Sa isip ng mga tao, ang malaking bahagi ng mga organisasyong pangkawanggawa na tulad nito ay napupunta sa mga bulsa ng ilang mga tao. Hindi man malaki ang problema sa pagpopondo, kadalasan ay walang umaasikaso sa maraming bagay na halatang responsibilidad ng asosasyon, na nagkukunwaring walang alam. Sa makatuwid, ang mga tao ay kadalasang walang magandang impresyon sa gayong mga organisasyon at asosasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang Hong Dali. Sa tuktok mismo ng website ay isang hanay ng mga dynamic na numero. Ang ipinapakita sa itaas ay isang numero na nag-round up lang 1 bilyon. Bilyon. Tamang bilyon lang. Sa gilid, may linya ng maliliit na notes. Nakababa sa ito, kasalukuyang pagpopondo para sa masiglang Wildlife at Well-Behaved Pets Protection Society. Ang pondong ito ay ina-update isang beses sa isang buwan. Kung saan at kung gaano karaming pera ang ginagastos ay malinaw na itatala sa database ng website. Sino man ay malugod na maaaring mga siwa. Kung may ibang gumawa nito, malamang gimmick lang. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam ng totoong sitwasyon? Hindi ko rin alam. Ngunit kung gagawin ito ni Hong Dali, ito ay ganap na naiiba. Dahil ang pagkakakilanlan ng alibughang anak na ito ay masasabing kilala ng lahat. Kung mag-i-invest daw siya ng 1 bilyon, mas marami lang, hindi bababa. Hindi ba't may sinabi si Hong Dali, kailangan kong mawalan ng pamilya? Kung hindi mawawala ang pamilya ko, hindi ba sayang ang talento ng mga magulang ko sa pagkakakitaan? Ang pangungusap na ito lamang ang nagpapaniwala sa lahat na ginawa ito ni Hong Dali. Mga organisasyong pangkawanggawa. Seryoso talaga siya at siguradong hindi magiging corrupt.
Isipin ito, ang isang alibughang maaaring bumili ng isang pares ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ay hindi kailanman malilinlang ang publiko tungkol sa ganitong uri ng bagay at makikibahagi sa kawang gawa. Mayroon bang mas angkop para sa isang alibughang bagay kaysa sa ganitong uri ng bagay? Ang alibughang Hong Dali. Angkop talaga ang titulong ito ng Young Master. Tumingin si Shan Jingro sa balita sa internet nang nakabuka ang bibig, at humanga siya kaya napahanga siya. Bilang isang magandang babae ng ika-21 siglo na pinahahalagahan ang kagandahan at katalinuhan, gayon din ang pag-ibig at figura, kasalukuyang may dalawang pinakamalaking libangan si Shan Jingro. Isa, Hong Dali. Dalawa, hayop. Si Shan Jingro ay may salitang, malambot, sa kanyang pangalan, at siya ay talagang kasing banayad ng tubig. Mayroon akong ilang mga alagang aso sa bahay. Ang kadalasang pinakagusto niya ay ang panunood ng ilang alagang aso na nag-aaway at naglalaro doon. Kahit medyo maingay, bilang isang rich kid na may villa sa bahay, hindi naman problema sa aso ang maingay. Sa simula, binibigyang pansin niya ang kakarampot na balita araw-araw at tinitingnan ito kung may anumang balita tungkol sa Hong Dali. Wala itong kinalaman sa pagkagusto o pag-ayaw sa kanya, sa tingin niya ay napaka-interesante ni Hong Dali. Dahil dito, nang buksan ko ang balita ngayon, nakakita ako ng nakagigimbal na balita. Personal na nag-donate ng 1 bilyon si Hong Dali para bumuo ng Dali Wildlife Protection Association. Gaano ito katapang? Gaano ito kaaksaya? Sa kasalukuyan, ang mga asosasyon sa antas ng probinsya, prefecture, lungsod, at county ay nabubuo sa buong bansa, at taos-puso kaming nagre-recruit ng mga miyembro ng asosasyon. Ito. Nagulat si Shan Jingro nang makita niya ito sa mensahe. Mahilig siya sa mga hayop at mahal niya ang mga ito mula pa noong bata pa siya. Ang mga hayop ay banayad at hindi maaaring manlinlang. Ang mga hayop ay hindi kailanman nagsisinungaling sa mga tao. At mas gusto niya ang mga aso. Mayroon siyang 6 na aso sa bahay, sa lahat ng lahi. Ang mga asong ito ay napakahusay din ang pag-uugali at masunurin, at hindi nagdudulot ng labis na pag-aalala. Hindi kalabisan na sabihin na ang paglalakad sa kanyang aso at pamimili kasama ang kanyang aso araw-araw ay ang kanyang mga paboritong bagay na gawin. Ngunit ngayon, ang Hong Dali ay pribadong nag-sponsor ng 1 bilyon para itatag ang Wildlife Conservation Association na ito. Alam mo, bagaman ang pamilya ni Shan Jingro ay itinuturing na mayaman, ang kanilang kabuoang mga ari-arian ay 20 milyon lamang. 1 bilyon ang donasyon ni Hong Dali. Gaano kagulat ang gayong numero sa mga mata ni Shan Jingro? Young Master, ang tapang niya talaga, bilang isang magiliw na batang babae na may magandang figure at kagandahan, kasama ng magandang background, ang mga manliligaw ni Shan Jingro ay halos parang Crucian carp na tumatawid sa ilog. Ang pintuan sa harap ay sapat na upang maabot ang sentro ng lungsod. Pero single siya all these years. Iyon ay dahil, sa kanyang mga mata, ang mga ordinaryong lalaki ay talagang masyadong ordinaryo. Lalo na kapag inihambing nila sa Hong Dali. Ito ay walang kinalaman sa pera, ang pinakamahalagang bagay ay ang pattern. Pagkatapos ng lahat, ang mga lalaking iyon ay medyo masyadong maliit. Young Master. Ang tanging nasa isip niya ay ang pag-aaksaya ni Hong Dali sa paglunok sa mga bundok at ilog sa diwa ng pagmamataas. Ito ay tila napaka-interesante at awkward, ngunit sa mga mata ni Shan Jingro, ito ay ganap na naiiba. Mahina ang pagtawag sa pangalan ni Hong Dali, biglang namula si Shan Jingro, at isang hindi maipaliwanag na bahagi doon ay medyo basa rin, Nakapagdesisyon na ako, magiging volunteer ako. Sa madaling sabi matapos mahiya, biglang naging determinado ang ekspresyon ni Shan Jingro, napakabigay ni Young Master sa pagkakataong ito. Anyway, hindi ako abala sa aking trabaho. At least, kailangan kong gawin ang aking bahagi. Ngayong naisip niya ito, tiyak na nag-click si Shan Jingro sa pansamantalang forum sa website na ito. Sa oras na ito, mayroong libu-libong mga post sa forum na ito, at maraming tao ang nag-iwan ng mga mensahe na nagpapahayag ng kanilang pag-aproba at suporta para sa aksyon ni Hong Dali. Mahilig akong sumugod sa kalsada kasama ang mga kaibigan ko at nagyayabang kapag lasing ako. Isang tao ang hindi nasisiyahan at ang isa pang 8 ay hindi nasisiyahan. Wala silang gusto. Nararamdaman nila na sila ay kahanga-hanga. Sila ay mapagmataas at nasa kanilang kagalingan. Pinagalitan nila si Fang Qiu. Ang kinabukasan ay walang katapusang maliwanag. Ngayon ko lang nakita ang sitwasyon ng Young Master Dali, hindi na ako makahinga. Parang isang grupo ng mga walang tirahan na ligaw na aso na nagdilaan sa mga sugat ng isa't isa. Master Dali, narito ako para sundan ka, mangyaring tanggapin ng asosasyon. Master Dali, huwag ka nang magsalita ng anuman, ito ay tungkol sa bagay na ito pa rin. Siguradong susuportahan ko ito hanggang dulo. Mahilig ako sa mga hayop mula pa noong bata ako, at lagi akong hindi komportable kapag nakakakita ako ng mga balita tungkol sa pangangaso ng mga ligaw na hayop. Ngunit ako ay maliit at mahina, at wala talaga akong magagawa. Iba na ang mga bagay ngayon, kaya ipaalam sa akin. Susundan kita. Para sa kapakanan ng Young Master, si Dali ay gagawa ng mga kababalaghan. Huwag kang magsalita ng anuman, si Young Master Dali ay napakahusay, ako ay magiging isang tagahanga sa natitirang bahagi ng aking buhay.
Umupo si Shan Jinro sa upuan ng hindi gumagalaw, lubusang nakalubog dito. Sa forum ng website na ito, habang nag-scroll sa iba't ibang mga post, naisip niya ang imahe ni Hong Dali na nakatayo, namumula ang mukha, at hindi man lang siya nag-abalang kumain. Hanggang sa tinignan niya lahat ng posts. Napakahusay na post. Sa pagtingin sa mga larawan ng mga boluntaryo na tumutulong sa maliliit na hayop, ang langit ay nagdidilim na. Huminga ng malalim si Shan Jinro, at sa kabang-ulong, mukhang wala akong nakitang maliliit na hayop na nangangailangan ng tulong dito. Ano ang dapat kong gawin? Kung tutuusin, isa siyang layaw na binibini, at paano siya madalas na makikipag-ugnayan sa kanya. Ilang lugar ang may maliliit na hayop na nangangailangan. Bilang resulta, nang siya ay nababalisa, casual niyang ni-refresh ang webpage, at biglang may isang post na nagpakinang sa kanyang mga mata ng lubusan. Ang pinakahuling balita, ang pinakabagong balita, ang Wildlife Conservation Association na inorganisa ng Young Master ay may pinakabagong opisyal na account. Kung gusto mong gawin ang iyong bahagi, maaari kang direktang pumunta sa Xianbao Mall para maglipat ng pera. Sa opisyal na homepage lang ng website, ilipat ang halaga ng perang ibinayad ay ipinapakita. Sa sandaling may padala ang mensaheng ito, agad itong pumukaw sa atensyon ng maraming netizens. May nagsabi, nag-donate na si Master Dali ng 1 bilyon, bakit kailangan pa niya tayong mag-donate? Hindi ba't sinusubukan niyang kumita? May sumagot kaagad, napakatanga mo, si Master Dali ang gumagamit ng mga aircraft carrier bilang mga yate, mayroon bang ganoong kaliit na halaga? Ilang sentimo ang maaari mong ibigay para makakuha ng pera mula sa iyo? Oo, malinaw dito na pang-blackmail lang ito. Makukuha lang ni Master Dali kung gusto niya. Hindi problema, kailangan mo bang gamitin ito bilang dahilan? Sa pagharap sa bulyo ng isang malaking grupo ng mga netizens, ang nauna ay hindi makaupo, fuck, sinong nagsabing kinwestiyon ko si Master Dali? Nagtataka lang ako kung bakit nandoon pa rin ang website na ito. Humihingi sa amin na mag-donate ng pera, ang karakter ni Master Dali ay tiyak na hindi hihingi sa amin na mag-donate ng pera. Normal lang na magkaroon ng ganoong pagdududa, ngunit hindi na masasabing sikat na ang kasikatan ni Hong Dali ngayon na maraming netizens ang nagdidiskusyon nito ng may galit, at nakakapanibago ang post. Ito ay napakabilis na higit sa 200 mga pahina ay naipublish sa isang maikling panahon. Pinagalitan ng ilang netizens ang mga netizens na nag-post nito, at may mga nalungkot na mahirap humanap ng mapagkakatiwalaang karakter para mag-organize ng naturang event. Ang resulta ay tinanong ito ng mga tao. Sa katunayan, hindi katakataka na napakaraming taga-suporta ni Hong Dali. Not to mention his good luck, the key is that almost everyone in heaven knows that he likes animals. Syempre iyon at walang suspense kung ayaw mo ng mga hayop, makakahanap ka ng malalaking pagong. Xuanwo. Kusa bang magsilbi si Xuanwo bilang kanyang bundok? Pagkaraan ng mahabang panahon na panuurin ito, pinag-isipan ito ni Shan Jinro at sumagot ng isang mensahe, bigyan mo ng higit na tiwala si Master Dali, kailangan ng mundo ang mga tao para magpakalat ng positibong enerhiya. Hindi ako makapaniwala noon, ngunit ngayon na si Master Dali ang nangunguna, naniniwala ako. Pagkalabas pa lang ng reply niya, sinundan na agad ito ng maraming netizens. Ang taong nagbukas ng post ay hindi makaupo, hindi ko talaga ibig sabihin na questionin ang karakter ng Young Master, ngunit kalimutan mo ito, patunayan ito ng mga aksyon. Patunay aniya ng aksyon na walang nakakaalam kung ano ang nangyayari noong una. Ngunit hindi nagtagal, nag-post siya ng isa pang post, mga kapatid, walang kalokohan, tingnan mo lang ang larawan. Walang laman ang post, picture lang. Mag-donate ng 100,000 para asarin ang dibdib ng mga babae. Kabanata 565 Kawawang Batang Babae. Sa ngayon, ang forum name ng netizen na ito na nagngangalang Chow Fu Rui ay naging isang nagniningning na gintong icon na may corona. Ilipat ang mouse sa ibabaw nito at maraming malalaking salita ang lalabas. Animal Love Messenger, mag-donate ng 100,000 yuan ang voluntaryo sa itaas. Ang kanyang pangalan ay katawa-tawa, ngunit ang pagkilos na ito ay nagdudulot lamang ng pagkabigla sa mga tao. Holy shit, di ba? Nag-donate ka ba talaga? Tingnan mo kung totoo o peke. Damn, nakita ko, nag-donate talaga siya ng 100,000 yuan. 100,000 yuan. Talagang mayamang tao ang poster. Isang mayaman. Magkaibigan tayo, okay. Tulad ng isang bomba, ang reward na 100,000 yuan para sa funny women's breasts ay ganap na sumabog sa buong forum, at kahit na ang mga netizens na nag-aabang ay hindi na makapanood ng walang pakialam. Damn it, I was thinking about donation sum just now, but I didn't dare to do it. Ngayon natalo mo ako. 50,000 yuan, let's go. Hoy, ang bilis nyo talagang gawin ito. Ano? Not to mention, ang aking Tibetan Mastiff ang nagligtas sa akin mula sa pagkahulog sa tubig. Fair na. I'm so relieved to have so many friends na mahilig sa animals. Ito ay 200,000 noong una. Isang malaking grupo ng mga ordinaryong mayamang tao ang nagsimulang desperadong makahabol sa alibughang bilis ni Hong Dali. Hindi nagtagal, lumitaw sa internet ang isang taong nagngangalang Young Master Iron Fan. Walang sabi-sabi, nag-donate muna siya ng 2 milyon at saka nag-post ng picture.
Sa larawang iyon, sina Hong Dali, Tang Moxon, Lin Chuyin at ilan pang iba ay nakasuot ng mga swimsuit at salaming pang-araw, nakahiga sa likod ni Zhou Xiaobai, umiinom ng mga inumin ng maluwag. Nasa langit ang espesyal na payong ng araw ni Hong Dali. Ibig sabihin, iyong remote control aircraft. Sa di kalayuan, isang malaking grupo ng mga kaklase ni Hong Dali ang nakasakay sa mga peteng upang makipagkumpetensya upang makita kung kaninong peteng ang mas mabilis. Sa ilalim ng post na ito, isinulat ng poster ang talatang ito. Walang duda na gusto niyang Master Dali ang mga hayop. Ngayon dahil mahilig ako sa mga hayop, at kaya ko pang sumakay ng peteng. Kaya naman, wala akong pag-aalinlangan sa bagay na ito. Siguradong hindi ginagawa ni Master Dali ang pondong ito para sa katanyagan o kayamanan, dahil lahat iyon ay para kay Master Dali. Fuyan, hindi man lang naisip ni Master Dali. Ginawa niya ito dahil lang sa gusto niya ang mga hayop, si Dali, bilang isang bagay na kaya kong fan pinakamahusay. Ipinadala ang post na ito. Ang buong forum ay ganap na kumukulo. Oh my God! Nagsimula na bang sumakay ng peteng si Master Dali? Oo. Hindi lang si Master Dali ang nakasakay sa peteng, kundi pati na rin ang kanyang mga kaklase ay nakasakay sa mga peteng. Mga peteng. Walang talo. Dito nakahiga si Master Dali. Ang peteng ay dapat na hindi bababa sa 20 metro ang haba. Ang astig. Mga kapatid, huwag kayong magsalita. Ang mga hayop ay mabuting kaibigan ng tao. Lahat ng pumupunta rito ay mahilig sa hayop. Kahit mahirap ako, 1,000 taong gulang pa lang ako. Makukuha mo pa rin ang mga puti. Mag-aabuloy ako ng 1,000. Hindi ko maihahambing kay Master Dali, mag-donate ako ng 500. Mula sa sandaling ito, ang bilang ng mga taong nag-donate sa pondo para sa proteksyon ng wildlife ay nagsimulang tumaas ng husto. Tumataas ang bilang. Ang ilan ay nag-donate ng daan-daang libo, ang ilan ay nag-donate ng ilang yuan. Gayunpaman, ang 1,000,000 ay hindi masyadong malaki, at walang nag-donate ng ilang yuan na masyadong maliit. Sa isang iglap, ang pahina ng donasyon ay agad na nag-refresh sa screen, at ito ay naging mas at mas sikat. Halika ng mas mabilis at mas mabilis. Nang makakita ng ganoong eksena, naantig si Shan Jinro. Talagang naramdaman niya na marami pa ring nagmamalasakit na tao sa mundong ito. Dahan-daang inilabas ang kanyang bank card, nag-donate si Shan Jinro ng 10,000 yuan ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang karaniwang baon na pera ay talagang hindi gaanong. Ito ay itinuturing na umaasa sa sarili. Ang 10,000 yuan ay hindi isang bagay na basta-basta niyang itatapon. Gayunpaman, hindi nabaalisa si Shan Jinro. Dahil masayang-masaya siya na magawa niya ang kanyang bahagi ng pag-ibig. Gate of Heaven, ang meeting room ng nangungunang 5 oligarko. Mr. Wen, nagmamadaling pumasok ang assistant na may dalang report form, pawis na pawis. Nang makita niya si Wen Jianan, mabilis niyang iniulat, ang Dali Wildlife Conservation Association ay nag-anunsyo ng account ng donasyon. Matagal na. Ang kabuuang halaga ng mga donasyon ay magkano? Ilang milyon ba dapat? Si Wen Jianan ay humigop ng tsaa. Well, sa tingin ko ito ay tungkol sa parehong numero. Tumango rin si Sun Yuanzhou bilang pagsang-ayon. Sa pangkalahatan, ang mga tao ay hindi masyadong interesado sa mga donasyong kawanggawa tulad nito. Ang isang donasyon na 2 hanggang 3 milyon ay sapat na. Sa katunayan, ayaw ni Wen Jianan na mag-donate ng sobra. Anyway, sa malakas na suporta ng 1 bilyon, hindi mahalaga kung gaano karaming mga ordinaryong tao ang nag-donate. Pero halata namang naghahanda ang katulong para bigyan sila ng malaking sorpresa. Mr. Wen, Mr. Sun, ang kabuuan ay. Napalunok ang assistant at sinabing, ang kabuuan ay 26.34 milyon, hindi binibilang ang mga fraction. Sumimsam si Wen Jianan ng tsaa, paft. Magkano? Ang kabuuan ay 26.34 milyon, hindi binibilang ang mga fraction. Sabi ulit ng assistant. Napakaganda ba ng appeal ni Hong Dali? Naghihintay ng reaksyon si Wen Jianan ay labis na nasasabik na siya ay napatulala, ito ay isang purong charity donation. Gaano nakatagal mula nang ilabas ang balitang ito, at napakaraming pera ang nalikom. Hindi nakakagulat na nagulat siya. Kung tutusin, ilang oras lang. Bagamat kadalasang dumarating sinasabi na ang pangangalap ng pondo ay ang pinakamabilis sa simula, ngunit sa ganoong tindi mula sa simula, ang apela ni Hong Dali ay walang kapantay. Ang bastos na ito, hindi nakakagulat na ang bansa ay napakadesperadong suportahan siya. Napabuntong hininga si Sun Yuanzhou, ang apela sa mga tao ay umabot na sa puntong ito ay isang gawa-gawa lamang. Isang charity organization, kahit si Hong Dali ay hindi naglabas ng anumang opisyal na pahayag. Ang pagsasabit lamang ng isang malakas na karatula ay maaaring magkaroon ng gayong kaakit-akit at epekto ng tanyag na tao, na sadyang nakakatakot. Tianjin District Headquarters Building, sa malaking conference room. Diyos ko, sa loob lang ng 3 oras, nakalikom na kami ng halos 30 milyong yuan sa mga donasyon. Ang hepe at iba pang mga pinuno ng militar ay nakatingin sa screen ng computer dahil sa gulat. Sa katunayan, walang mga estatistika ng tauhan dito. Maaari lamang silang gumamit ng mga calculator upang pumili ng malalaking numero at kalkulahin ang mga ito ng paisa-isa.
Gayunpaman, malinaw na ang bilis na ito ay hindi makakasabay sa bilis ng mga donasyon. Mabilis. Kontaken si Wenjinan at ang iba pa para makita kung magkano ang kanilang naibigay. Sumigaw ang hepe, pumunta ka dali. Nakakatakot na ang panawagan ni Hong Dali. Maging ang hepe ay gustong malaman kung magkano ang nalikom na pera sa pagkakataong ito. Maya-maya ay bumalik na ang nagtanong. Lumuhad ang lalaki pagkabalik niya, hepe, ang mga resulta ng mga estatistika ngayon ay nagpapakita na ang kasalukuyang donasyon ay umabot na sa 33.6 milyon, at ang pinuno ay hindi binibilang. 33.6 milyon. Ang bastos na ito, ang kanyang apela sa mga tao ngayon ay sadyang nakakatakot. Nagpakawala ng mahabang hininga ang pinuno, napakalakas. Alas 8 ng gabing iyon, patuloy na tumaas ang mga donasyon mula sa publiko, at ito sa paglipas ng panahon, dumami ang mga tao na nagsimulang lumahok. Sa una, karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao, at pagkatapos, hindi lamang mga ordinaryong tao nagsimulang lumahok ang mga tao mula sa industriya ng entertainment. Opisyal na memo ni Tai Yaj-ing, nabalitaan ko na itinatag ng Young Master ang charity organization na ito. Bilang isang masugid na tagasunod ng Young Master, personal akong nag-donate ng 500,000 yuan sa Wildlife Conservation Association. Sa sandaling ipinadala ang memo na ito, nagustuhan siya ng internet. Agad namang naghiyawan ang mga fans. Sa loob lamang ng isang oras, na-retweet ito ng higit sa 200,000 beses at nagkomento sa higit sa 40,000 beses. Kuj Music Sheng Wenshi, wala akong gaanong pera, kaya magagawa ko lang ang aking bahagi. 50,000 yuan, umaasang makatipid ng mas maraming hayop. Kaiwei Film and Television Ding Shengji, wala akong sasabihin, 50,000 yuan, sundan ang yapak ng Young Master. Sinundan din ng iba sa entertainment industry. Sa pintuan ng langit, sa silid ni Hong Wigyu. Tinitigan ni na Hong Wigyu, Liu Yawei at Mutay ang screen ng computer, na isang backend management account para sa operasyon ni Mutay ng Baobao Mall. Sa pagkakataong ito, ginamit ng opisyal na account at channel ng koneksyon sa donasyon ang channel ng transaksyon ng pondo ng Xianbao Mall, kaya ginamit ito ni Hong Wigyu at ng tatlo pa upang obserbahan ang daloy ng mga pondo, na hindi maaaring maging mas tumpak. Ang apela ngayon ng munting bastard na si Dali ay. Tulala silang tatlo na nanunood habang bumabaha sa screen ang balita ng mga donasyon. Bulong ni Hong Wigyu, napakataas na ba ng kanyang kasikatan? Puspusan ang mga online na donasyon. Sa oras na iyon, sa isang maliit na sulok ng forum, isang maselang figure din ang sumali. Ito ay isang batang babae na nagngangalang Deng Jiayan na nag-donate ng 100 yuan. Sa orihinal, ang mga tao ay maaaring magbigay ng anumang halaga, ngunit ang pagbibigay ng 100 yuan ay hindi isang malaking bagay. Ngunit ang mensahe ng batang babae sa ibaba ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng maraming netizens. Paumanhin, limitado ang aking mga mapagkukunan sa pananalapi. 100 yuan na ang lahat ng aking baon ngayong buwan. Hindi maganda ang kalagayan ng aking pamilya, ngunit gusto ko pa ring tumulong sa mas maraming maliliit na hayop. Limitado ang aking oras, ngunit sana ang mga magagandang nilalang na ito ay mamuhay ng mas mabuting buhay. Sa totoo lang, ang pagbibigay ng 100 yuan ay hindi pangkaraniwang bagay, kaya nag-iwan ako ng mensahe. Ang mga pamamaraan ay lahat ay kakaiba at walang karapat-dapat na sabihin. Ngunit kailangan kong sabihin na sa maraming pagkakataon ay talagang kahanga-hanga ang pagkalat ng mga netizens. Una, isang netizen ang nag-iwan ng mensahe sa ibaba, na nagsasabing, mag-donate lang. Hindi mahalaga kung mag-donate ka ng higit pa o mas kaunti, ngunit huwag sabihin ito ng masama. 100 yuan. Talagang hindi ako makapagpahayag ng anumang emosyon sa mga araw na ito. Magbibigay ako ng 200 yuan. Nahihiya akong banggitin. Originally, may mga sumusuporta dito at may mga tumututol dito. Ito ang batas ng kalikasan at hindi na mababago. Kaya't mabilis na tumugon ang ilang netizen sa ibaba, ang batang babae na ito ay nag-donate ng 1 buwang baon. Bakit hindi mo ipakita ang iyong suporta dito nang hindi humihingi sa iba na sabihin ang anumang bagay? Ang pagbibigay ng pera ay hindi tungkol sa halaga, ngunit ang intensyon ngunit ang orihinal na poster, sa totoo lang ang sinabi mo ay talagang masyadong tragic. Paano tayo hindi magiging kalunos-lunos kung wala tayong masyadong oras? Kung nagsimula ang away na ito, lahat ay agad na nanunood. Sa oras na ito, tiningnan ng ilang netizens ang profile picture ni Deng Jiayan at nagtanong, napakaganda ng profile picture ng batang ito. Malamang siya iyon. Titingnan ko. Ang pangungusap na ito ay nakatanggap ng malawakang tugon, at hindi nagtagal ang lahat ay natigilan. Kabanata 566, ang pakiramdam na ito ay napakasaya. Ang login account ng batang babae na ito ay Weibo Direct. Mag-click sa kanyang pangalan upang direktang pumunta sa kanyang Weibo. Pagkatapos ang ilang mga mensahe sa itaas ay nagulat sa lahat. I am 19 years old. Medyo masakit ang katawan ko. Nagpunta ako sa ospital. After a long period of examination, it finally confirmed that it was lymphoma. Sobra akong natakot. Can anyone help me?
October 19, 2013 first time ko magpa-chemotherapy ngayon, buti na lang at hindi ganoon kabigat ang pakiramdam ko. Oops, naramdaman ko lang ang pananakit ng braso ko nung umiinom ako ng gamot na nagpoprotekta sa puso. Natakot ang nanay ko at ilang beses na siyang pumunta sa nurse. Pero sabi ng mga magagandang kapatid na babae, ayos lang. Baka kung nairita ako sa nurse ko. Naglagay ako ng mga daluyan ng dugo. Naglagay ako ng tube sa katawan. Sabihin na hindi ito masakit sa panahon ng chemotherapy. Sabi ng lahat, ang tubo na ito ay magdudulot sa akin ng takot kapag iniisip ko lang ito. Noong February 12, 2014, halos wala na ang buhok ko. Ngayon, nakipag-usap ako sa nanay ko at pinutol ang iba. Nanghiram ako ng masahe sa bahay ng kapatid ko. Anak, tumingin lang ako sa salamin at naramdaman ko na ang gwapo-gwapo ko. Siguradong magaganyak ko ang grupo ng mga maliliit na babae kapag lumabas ako. Pero ang ulo ko ay talagang nagyelo at hindi pa rin ako komportable sa suot ko. Ika-25 ng Abril taong 2014. Mabuti pa ang kalagayan ko ngayon. Oo, lumabas ako para maglakad-lakad at wala akong naramdamang discomfort. Medyo hindi ako comfortable nang makita kong malaya ang mga kasama ko. Hindi ko alam kung ano ang nagawa kong mali, at sa sobrang takot ko ay kailangan kong tiisin ito. Pero kaya kong tiisin ang pisikal na sakit ng puso ko, ang hirap lang talagang umalis sa mundong ito, pero ang hirap lang talaga mabuhay sa mundong ito. Para sa akin. July 13, 2014, ngayon ang huling chemotherapy. Sumuko na ang mga magulang ko sa akin, pero ayaw kong isuko ang sarili ko. Gusto kong mabuhay. Pero hindi ko alam kung paano pahabain ang buhay ko. Ano ang dapat kong gawin? Ika-5 ng Agosto taong 2014. Nakita ko sa internet ang nangyari kay Master Dali, at talagang kawili-wili ito. Simula ngayon, fan na ako ni Master Dali, at hindi ko na nararamdaman na ganoon na lang kasakit ang katawan ko. At naiintindihan ko rin na may utang na sa akin ang mga magulang ko para magpagamot. Mahigit 30,000 yuan na ang utang ko sa ibang bansa. Bukod sa mga kakarampot na mensaheng mala diary na ito. Ang natitira ay ilang mga larawan na natagpuan niya sa ospital. Ang pangunahing tauhan sa ibaba ay labis na nakababalisa, alam kong hindi ako maganda ngayon, ngunit hindi bababasa, gusto kong mag-iwan ng ilang mga bakas ng paa sa mundong ito upang patunayan na narito ako. Ang batang babae na ito ay nagngangalang Deng Jiayan. Ubus na talaga ang oras. Ito ay $100. Ito lang talaga ang monthly pocket money niya. Siguro mga 2 buwan. Matapos malaman ang katotohanan, tuwang-tuwa ang lahat ng netizens. Sinusubukan ng lahat na tulungan siyang makahanap ng paraan, at maraming tao ang gustong direktang humingi ng kanyang account. Maglipat ng pera sa kanya. Sa partikular, ang unang taong nagbigay ng donasyon, si Chao Fuji, na sumusubaybay sa forum, ay nag-iwan ng direktang mensahe, "Ate, wala na akong sasabihin pa. Sa tingin ko ay may pera pa ako sa bahay. Ibigay mo sa akin ang iyong account. Gusto ko. Tulungan kita." Siya ang nanguna, at maraming netizens ang agad na sumunod. Pero hindi na sumagot si Deng Jiayan na lalong ikinabahala ng mga netizens. Sa harap ng screen ng computer, napaluha si Shan Jinro habang nakatingin sa kaunting performance ni Deng Jiayan. Binasa niya ito mula simula hanggang wakas, huminga ng malalim sa dulo, at bumalik sa forum. Gusto rin niyang tulungan si Deng Jiayan, ngunit wala talaga siyang maisip na magandang paraan. Ang lymphoma ay isang sakit kung saan ang kasalukuyang medikal na komunidad ay talagang walang kapangyarihan. Nakaupo ng walang laman sa harap ng computer, biglang nagningning ang mga mata ni Shan Jinro, at nagmadali siyang sumagot sa sumusunod na mensahe, maaaring nagpapahinga na si Jiayan. Dear netizens, natatakot ako na iisa lang ang gustong iligtas si Jiayan ngayon. Ang solusyon. Ang bawat tao ay nag-forward ng kaunting kontribusyon ni Jiayan, para kahit papaano ay may tiyak na pagkakataon sa mundong ito para kay Master Dali kung may tutulong. Walang ibang tao maliban kay Master Dali. Sa sandaling i-post ni Shan Jinro ang tugon na ito, mabilis siyang nakatanggap ng buong suporta mula sa mga netizens sa forum. Sino si Hong Dali? Iyan ang numero 1 alibughang anak sa buong langit at maging sa mundo mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Nag-donate siya ng 1 bilyon para itatag ang Wildlife Conservation Association dahil lang sa gusto niya ang mga ligaw na hayop. Kaya't paano siya uupo ng walang ginagawa at hindi pinansin ang kawawang si Deng Jiayan? Bilang resulta, ang kaunting komento ni Deng Jiayan ay mabilis na ipinasa ng mga online na laro, at ang bilis ng pagpapasa ng mga komento ay lumampas lamang sa makasaysayang limitasyon. Young Master, please help. Nakakaawa ang babaeng ito. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Master Dali, naniniwala akong makakahanap ka ng paraan. Mangyaring tumulong. Noong una, 100 tao lang ang nag-retweet nito. Ang sukat ng fast forwarding ay lumampas sa 1,000 katao, at pagkatapos ay naging 10,000 katao, 100,000 katao, at 1,000,000 katao. Dahil kay Hong Dali, masasabing tunay na naakit ang pagmamahal ng mga tao sa kaharian ng langit, ngunit sa loob lamang ng 2 oras, isa-isang naipasa na ito ng 3,200,000 at 1,546 na beses, at mabilis pa rin itong lumalago. Ang kaharian ng langit, sa itaas ng East China Sea.
Ang buwan ay nakabitin sa kalangitan, at ang malambot na liwanag ng buwan ay sumisikat sa dagat, na may kaunting tunog lamang ng mga alon. Si Hong Dali ay nakahiga sa command room ng isla ng barko ng Big Fish, na masayang umidlip sa dagat. Setyembre na noon, at medyo lumalamig na ang panahon. Gayunpaman, ito ay malapit sa tropiko dito at ang temperatura ay napakainit pa rin. Talagang komportableng humiga sa sofa at maranasan ang saya ng pag-anod sa dagat. Siyempre, hindi mahalaga ang pag-anod, ang mahalaga ay ang sistema sa isip. Side Mission 1, The Caring Prodigal Son. Mission Requirement, Courage. Current completion level is 100,100. Mission completed, reward, upgrade to the title of Animal's Best Friend. Upgrade effect, ang host ay ganap na makokontrol ang anumang hayop. Title level, level 3, full level. Karagdagang paliwanag, ang makapag-donate ng 1 bilyong yuan ay nangangailangan ng malaking halaga upang maprotektahan ang mga hayop sa isang oras. Epekto pinahusay, ang host ay maaaring ganap na kontrolin ang anumang laman at dugo na hayop, at maaaring magkaroon ng koneksyon sa kaluluwa sa kinokontrol na hayop. Kapag ang kaluluwa ay konektado, maaari itong tumpak na makontrol ang anumang aksyon ng hayop at makuha ang lahat ng impormasyon na nakikita ng mga hayop. Ito ay isang gawain na hindi ko nagkaroon ng oras upang gawin bago. Tapos na. Maaari mo ring kumpletuhin ang misyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong sarili. Napakasaya ng pakiramdam na ito. Kung ang nakaraang titulo ay maaaring ma-rate ng 10 puntos, ang pamagat na ito na na-upgrade sa buong antas ay tiyak na ma-rate ng 100 puntos. Pagkatapos ng koneksyon ng kaluluwa, ang anumang aksyon ng hayop ay maaaring tiyak na kontrolado. Isa lang itong animal clone, tama. At kahit anong hayop, makukuha mo rin ang lahat ng impormasyong nakuha nila. Sa madaling salita, kung ano ang nakikita ng mga hayop sa kanilang mga mata, makikita mo rin. So hindi ba ibig sabihin na ngumiti si Hong Dali at tumingin kay Xiaomei sa mga bisig ni Tang Moxen, soul connected. Kaagad, ang larangan ng pangitain ni Hong Dali ay nagbago tungo kay Xiao Miao. Sa larangan ng pangitain ni Xiao Miao, ang puting nyebe na dibdib sa kanyang harapan, pati na rin ang medyo malaki ng linya ng karera. Oops! Malinaw mo itong makikita. Arko! Desididong inilabas ni Hong Dali ang kautusang ito. Agad na gumalaw ang katawan ni Xiao Miao, winuwagayway ang kanyang maliliit na paa at lumipat patungo sa mga braso ni Tang Moxen. Oh, Little Meow, huwag kang umbok. Namula ang magandang mukha ni Tang Moxen. Mas maliwanag at gumagalaw kaysa sa buwan sa kalangitan. Mahina niyang sinabi, Bad Little Meow. Maging tapat ka. Sinabi ni Hong Dali sa gilid, hehe, napakasaya ng pakiramdam na ito. Dumudugo ang ilong ng lalaking ito. Oh, Dali, bakit may nosebleed ka? Halika, panasan mo. Biglang nakita ni Tang Moxen ang pagdurugo ng ilong ni Hong Dali, at natakot siya, kaya mabilis siyang tumayo at naghanda na panasan ito para kay Hong Dali. Bilang resulta, sa paggalaw na ito, ang maliit na miyaw ay direktang idiniin sa dibdib ni Tang Moxen. Nagsimulang damaloy ng mas mabilis ang pagdurugo ng ilong ni Hong Dali sa pagkakataong ito. Ah, okay lang, kaya ko naman mag-isa. Mabilis na pinutol ang koneksyon ng kaluluwa, kinuha ni Hong Dali ang isang panyo at pinunasan ito ng ilang beses. Karaniwang hindi dapat. Kami ay 100% malusog. Kung tutusin, paano tayo magkakaroon ng nosebleed? Habang nagpupunas kami ng nosebleed, pumasok si Ling Xiaoyi at nakangiting sinabi, Young Master, kasalukuyang may napakasikat na artikulo sa internet. Ito ay nai-forward na ng mahigit 3 milyong beses. Hindi mo ba gustong basahin ito? Ha? May kaugnayan ba ito sa akin? Kinamot ni Hong Dali ang kanyang buhok, casual na ikanaway ang kanyang kamay, at sinabing, hindi ko babasahin ang nakakainip na balita. Young Master, ganito po. Si Hong Dali ay hindi kailanman mahilig makisali sa mga magugulong bagay, at alam ng lahat ito ay mabilis na ipinaliwanag ni Ling Xiaoyi, isa itong batang babae na nagkaroon ng lymphoma sa murang edad. Nais ng mga netizens na humingi ng tulong sa Young Master. Sobrang nakakaawa ang dalaga. Siya ay na-diagnose na may advanced lymphoma noong Disyembre ng nakaraang taon at ang kanyang kondisyon ay napakalubha. Ang kanyang pamilya ay humiram ng higit sa 60,000 yuan upang gamutin siya, ngunit ngayon ay hindi na nila ito kayang bayaran, na lubhang nakakaawa. Si Hong Dali ay palaging nagmamalasakit, at ito ay kilala sa buong mundo. Kung kakausapin mo siya ng maayos tungkol sa bagay na ito, hindi ito magiging malaking problema. Ayan na. Oo nga, nang marinig ni Hong Dali ang balita, hinawakan niya ang kanyang baba at tumango, nakakaawa talaga. Anyway, wala tayong gagawin, kaya bakit hindi tayo pumunta at tingnan? Siya nga pala, ang batang babae na ito ay sino siya? Saan natin siya hahanapin? Kung makapag-donate siya ng 1 bilyon sa Wildlife Conservation Society, tiyak na hindi tutulong si Hong Dali sa mga nangangailangan. Anyway, walang nangyayari. Hindi pa nagagawa ang paaralan. Nakakatamad talagang manatili sa dagat buong araw sa panahong ito. Ang sarap pumunta sa mainland at maglibot-libot ng basta-basta. Nang marinig na si Hong Dali ay nagpaplanong kumilos, tuwang-tuwang sinabi ni Tang Moxen sa gilid, Dali, pupunta rin ako.
Agad na tumango si Hong Dali, kung gayon, sabay na tayo, hehe. Ito. Medyo nanlumo si Ling Xiaoyi nang banggitin niya ito, ang batang babae ay hindi nag-iwan ng anumang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Alam kong ang kanyang tahanan ay isang maliit na nayon sa lalawigan ng Fuzhou, ngunit hindi ko alam kung alin ito. Walang address, kaya hindi ako makakapunta doon, singhot ni Hong Dali. Saglit na nag-isip, hingin mo sa hepe na tumulong sa investigasyon. Napakaliit na bagay. Sa pag-iisip nito, biglang nagningning ang mga mata ni Hong Dali, hoy, siya nga pala, ang isang iyon, ang marunong sumando ng mga babae, hindi ba't napakagaling niyang maglaro ng mga computer games? Hilingin sa kanya na tingnan kung mahahanap niya ito. Okay, pupunta ako at magtatanong. Ngayong naayos na ang lahat, nagmamadaling nagtanong si Ling Xiaoyi. Kabanata 567 Simulation Game Warehouse. Big Fish, sakabi ni Lucifer at ang magandang babae na si Muyunyon. Na-touch ako. Tumingin si Lucifer sa screen ng computer at napaluha, napakabait na batang babae, napakalungkot na mawala siya ng ganito. Napakaraming tao sa langit ang nagmamalasakit sa kanya, nakakaantig. Oo, ang mga mata ni Muyunyon ay namumula, ito ay na-retweet ng higit sa 3 milyong beses. Mahal, kailangan nating i-repost ito, okay. Mariing tumango si Lucifer, okay. Ipapasa ko ito ngayon din. Habang nag-aaral ang dalawa, may kumatok sa pinto, at tumawag si Ling Xiaoyi, Mr. Ferguson, nandyan ka ba? Sinabi ni Lucifer ang pangalan ni Hong Dali. Tinawag si Ferguson, agad siyang sumagot, narito ka, pasok ka. Nang buksan ni Ling Xiaoyi ang pinto at pumasok, lihim na pinunasan ni Lucifer ang kanyang mukha, agad na nagpakalmado, at nagtanong, Miss Xiaoyi, hinahanap mo ba ako? Anong problema ko? Oh, ayan na. May lumabas na mensahe sa Ling Xiang. Isang maliit na batang babae ang may karamdaman sa wakas. Gusto siyang tulungan ng young master, ngunit hindi niya ito mahanap, kaya gusto niyang tumulong si Mr. Ferguson. Tulong, tingnan kung maaari mong malaman ang kanyang IP address. Sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Ling Xiaoyi, natigilan si Ferguson. Alam ba talaga ito ni Hong Dali? At binalak niyang tulungan ang sarili niya. Oo nga pala, ang nakakatawang alibughang ito ay talagang mabait at may mabuting hangarin. Kailangan mo bang tiyak na tumulong? Pangalawang salita. Agad na tumango si Lucifer, walang problema, titingnan ko ito ngayon din. Kaagad na buksan ang IP tracking software, mabilis na ipinasok ni Lucifer ang ilang pangunahing impormasyon. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap. Hindi nagtagal, sumagot si Lucifer, ang lokasyon ng IP ay nagpapakita na ito ay Dawangdi Village, Dengjia Town, Minguang County, Panshan City, Fuzhou Province. Ito ay halos 100 kilometro ang layo mula dito, hindi masyadong malayo. Magiging mas madaling pangasiwaan pagkatapos makakuha ng partikular na impormasyon. Nagmamadaling lumabas si Ling Xiaoyi, salamat Mr. Ferguson, sasabihin ko sa young master ngayon din. Sa command room ng Big Fish Ship Island. Dawangdi Village ba, Dengjia Town, Minguang County, Panshan City, Fuzhou Province. Tiningnan ni Hong Dali ang mapa sa screen ng computer sa command room, mukhang hindi naman ganoon kalayo sa atin. Sige, alis na tayo. Sabi niya at mariing ikanaway ang kanyang mga kamay, mga talunan kayo, tara na. Kinaumagahan, Gate of Heaven, ika-79 na palapag. International Conference Center. Ang mga miyembro ng Resource Chamber of Commerce ay maagang nagtipon sa Conference Center. Naghihintay na makitang iulat ni Go Ben ang pinakabagong balita tungkol sa industriya ng Hong Dali. Kahapon ang buong araw ay talagang kasiya siya, hindi banggitin ang malaking grupo ng mga napakatalino na hayop. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa huli, na ibigay talaga ni Hong Dali ang buong 700 milyong yuan mula sa auction. Hindi maliit na halaga. Sa oras na ito, hindi pa nagsisimula ang pulong. Maraming tao ang bamulong sa ibaba, siguro kung anong sorpresa ang ibibigay sa atin ni Master Dali ngayon. Napakasaya kung panuurin ito kahapon. Oo. Ang lahat ng mga hayop na iyon ay mahalaga. Si Young Master Dali lang ang mayroon sa buong mundo. Hindi, nagpadala na ako ng mga tao sa Tianjin upang maghanda na ibalik ang mga hayop. Ang pag-iisip lang sa mga maliliit na mukhang iyon ay gusto kong matawa. Nag-uusap ang lahat. Biglang may bamulong, tumigil ka na sa pagsasalita. Narinig ko na parang may maganda ngayon. Parang napakalakas. Pag-aaralan ko itong mabuti kung gayon. Nang matapos magsalita ang lalaki, biglang na-curious ang mga tao sa paligid niya at sinabing, ano ang napakahiwaga? Isa pang auction. Oo, di ba may one-day auction kahapon? May balak ka bang i-auction ulit ngayon? Sinabi ng taong nauna, hindi ko pa masyadong kilala, ngunit sa palagay ko ay maaaring i-auction ito. Anyway, ito ay isang medyo makapangyarihang bagay. Nakatanggap lang ako ng ilang hindi malinaw na tsismis tungkol dito, kaya hindi ako sigurado. Nagsimulang magsalita muli ang lahat sa paligid, napakamakapangyarihan ng mga bagay na ginawa ni Master Dali. Maghintay lang at tingnan kung ano ang mangyayari. Kung talagang maganda ito, pag-aralan natin ito. Oo, kung hindi, bakit tayo pupunta ng maaga? Sandaling nag-usap ang lahat, at hindi nagtagal, tumahimik ang buong International Conference Center.
Bumukas ang pinto, at naunang pumasok sina Hong Wigyu, Liu Yewei, Mo Tai at kanilang mga aso. Sa sandaling lumitaw sila, agad silang nakakuha ng atensyon. Sa atensyon ng lahat ng miyembro ng Chamber of Commerce na naruroon, iwinagayway pa ni Go Ben ang kanyang 4 na braso sa napaka-gentleman na paraan bilang karaniwang kagandahang loob. Ang 5 oligarko ng Kamara ng Komersyo ay sumunod. Nang makaupo na ang lahat, ibinaba ni Wen Jianan ang palumpon at sinabi, kaya, nagpapatuloy ang pagpupulong. Sabi niya, nakatingin kay Go Ben na nakatayo sa ibaba, at nakangiting sinabi, kung gayon, G. Go Ben, ipagpatuloy mo ang pagpapakilala. Oo, sir. Si Go Ben ay sumaludo at nagpatuloy sa paggamit ng holographic projection upang maipaliwanag ang Chenwei Building. Sa pagkakataong ito ay ang ikatlong palapag ng Chenwei Building. Sa holographic projection, ang ikatlong palapag ay pinalawak ng husto, mga 4 hanggang 500 mga computer at iba't ibang mga wire ang nakakalat sa buong sahig. Ipinakilala ni Go Ben, ang ikatlong palapag ng Chenwei Building ay kasalukuyang nasa ilalim ng online game na sentro ng pananaliksik at pag-unlad ng Young Master. Alam ng lahat dito kung gaano kasikat ang Dreamblade Tower Alliance. Ang labanan sa Spirit Sword ay isang klasikong pagbabalik-tanaw sa aklat aralin. Orihinal. Ang Spirit Sword Company ay nominado bilang peripheral member dahil sa pangarap ni Hong Dali. Ang Blade Tower Alliance ay halos bumagsak sa loob lamang ng ilang araw, at ang reputasyon nito ay bumagsak at tuluyang nawala sa gitna ng karamihan. Ang dahilan. Bakit? Si Chen Guangchao ay nag-impeach kay Hong Wigyu ay eksaktong nangyari sa Lingjian online game. Nang banggitin ni Go Ben ang online game R&D center ng Hong Dali, lahat ay napayuko. Ang katanyagan ng Dreamblade Tower Alliance ay kasalukuyang napakapopular, at ito ay lumampas sa 10 milyong marka, at ito ay tumataas pa. Si Wen Jianan, na nakaupo sa rostrum, ay natural na naunawaan ang pangkalahatang ideya at nakangiting nagtanong, napakatanyag ng Dreamblade Tower Alliance. Alam ito ng lahat. Pagkatapos Go Ben, magkano ang kasalukuyang kinikita ng larong ito? Napakasikat nito na ang mga miyembro ng Chamber of Commerce sa pangkalahatan ay walang gaanong exposure sa mga online na laro. Wala talaga silang alam sa lugar na ito at wala silang ideya. Kaya naman, ang itinanong ni Wen Jianan ay masasabing gustong malaman ng lahat ng naruroon. Ang kasalukuyang kita ay minus 324 milyon, ginoo. Napakasigurado ng boses ni Go Ben, hinihiling ng Young Master na maging ganap na libre ang larong ito, kaya wala pang kita. Minus 324 milyon 10,000. Minus. Nang marinig ang sinabi ni Go Ben, natigilan ang lahat sa ibaba. Maaari bang mawala ng pera si Hong Dali sa kanyang negosyo? Ito ay hindi makaagham. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ang lahat sa ibaba ay biglang nagsimulang magsalita, bueno. Ang Dreamblade Tower Alliance ay naging masikat, ngunit ang perang ito. Talagang nawala ang higit sa 300 milyon. Malaki iyon. Oo, mahalaga ito. So. Bagamat sumikat na siya, hindi kailanman mahilig si Hong Dali na gumawa ng mga bagay na masyadong komplikado. Sabihin ko lang, hindi siya maaaring maging ganoon kay perwisyo. Well, normal na magkaroon ng kita at pagkalugi. Yun lang. Free forever daw ang laro, sayang naman. Kung ako ang namamahala sa larong ito, siguradong kikita ako ng 1 o 2 bilyon sa isang taon, hindi banggitin ng 4 hanggang 5. Tanong ni Huey sa mahinang boses, si Dali-Dali ng Dreamblade Tower Alliance ay talagang hindi kumikita. Oo, kung naniniwala si Mingming sa batang iyon, maaari siyang kumita ng hindi bababa sa 300 hanggang 400 milyon sa isang taon mula sa paglalaro ng larong ito. Na-curious din si Mutai, talagang hindi kumikita si Dali-Dali. Hindi ko rin alam. Ikinalat ni Hong Wigyu ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi niya sinasabi sa akin kung ano ang ginagawa niya. Anyway, wala akong pakialam kung kumita siya o hindi. Dapat alam niya na si Ling Xiaoyi iyon. Ang kanyang assistant ay tila may kaunting pagkatao ni Ling Xiaoyi. Nagkatinginan si Wen Jianan at ang 5 oligarko sa rostrum. Tumingin si Wen Jianan kay Go Ben at maingat na nagtanong, Go Ben, itong Dreamblade Tower Alliance. Talagang hindi ka kumikita. Sa mahigit 10 milyong tao na naka-online, hindi ka kumita pero mahigit 300 milyon ang nawala. Talagang alibughang si Hong Dali sa pagkakataong ito. Oo sa ngayon. Tumingin si Go Ben kay Wen Jianan, kung gayon, sir, maaari ba akong magpatuloy? Hindi pa ako tapos na ipakilala ang ikatlong palapag ng Chenwei Building. Magpatuloy ka, magpatuloy ka. Mukhang nagkakamali sa turn of events, hindi napigilan ni Wen Jianan na umupo ng tuwid, lahat ay nakikinig, mangyaring magpatuloy sa pagsasalita. Umupo din ng tuwid ang iba. Hindi ka pa ba tapos ipakilala ang ikatlong palapag? Baka may surprise mamaya. Kasalukuyang gumagawa si Young Master ng bagong paraan ng laro, at malaking pag-unlad ang nagawa. Nagpatuloy si Go Ben, ito ay para holographically gayahin ang mga galaw ng mga karakter sa computer. Sa kasalukuyan, ang simulation game warehouse ay nakumpleto na, at ang pangkalahatang pagsubok ay natapos na rin. Ito ay naging matagumpay. Sa kabaligtaran, sa bagay na ito, tiyak na mapapabuti nito ang pisikal na fitness ng buong bansa.
Ang perpektong kombinasyon ng mga laro at sports ay magkakaroon ng magagandang prospect. Gumamit siya ng holographic projection upang lumikha ng isang bodega ng laro. Lumabas ka. Ito ay isang semi-enclosed game chamber. Sa holographic projection, ang mga tao sa game chamber ay nagsagawa ng iba't ibang mga aksyon. Sa screen ng computer, ang mga character sa laro ay gumaganap din ng parehong mga aksyon sa kumpletong pag-synchronize. Sa simula, nagkaroon ng maraming buzz tungkol sa mode ng laro ng Dreamblade Tower Alliance. Masasabing nahulog dito ang online game na Spirit Sword. Natural, lahat ng naruroon ay alam ang tungkol sa bagay na ito, at maraming tao ang nagpahayag ng kanilang panghihinayang, prodigal, napakagandang pagkakataon sa publisidad, napakagandang paraan ng paglalaro, at ito ay sinasabing lahat ay libre, ito ay simple lang, alibughang-alibugan, ito ay nakakaligtaan. Pagkakataon. Na-advertise na ito bilang libre. Hindi madaling baguhin ito. Well, narinig ko ang tungkol dito. Medyo nang hinayang din si Wen Jinan. Pagkatapos ng lahat, ang simulation game warehouse na ito ay malugod na tatanggapin ng lahat kapag ito ay inilunsad. Pagkatapos ng lahat, sa mundong ito, ang sports ay palaging isang bagay na labis na ikinababahala ng lahat ng mga bansa. Libre lang yan. Maingat na nagtanong si Wen Jinan, bueno, Gobeng, kapag ang simulation game warehouse na ito ay inilunsad, ang laro ay libre pa rin. Ito ay isang mahalagang paksa. Nang tanungin ito ni Wen Jinan, lahat ng nasa ibaba ay tumayo din. Itaas ang mga tainga. Oo. Gaya ng inaasahan, natural ang sagot ni Gobeng, ang mga bagay na ginagawa ng Young Master ay dapat libre. Sa katunayan, plano lang ng Young Master na maningil ng cost fee sa warehouse ng laro. Lahat ng nasa ibaba sa oras na ito ay natutunan niya ang kanyang aralin at tumigil sa paggawa ng mga ingay. Lihim lang niyang nahulaan na si Hong Dali ay naglalaro ng larong ito ng libre, kaya saan niya planong kumita ng pera mula sa proyektong ito. Kabanata 568, Holographic Game Helmet. Sa katunayan, lahat ng naruroon ay maraming nagtatanong tungkol kay Hong Dali. Ang iba't ibang hindi kapani-paniwalang paraan ni Hong Dali sa paggawa ng pera at paggastos ng pera ay nagpagulo sa lahat ng naruroon. Walang nakakaalam kung ano ang gagastusin ni Hong Dali, at walang makahuhula kung paano niya babawiin ang gastos at gumawa ng higit pang himala. Hoy, sa tingin mo, paano mababawi ni Hong Dali ang gastos sa pagkakataong ito? Ang puhunan na higit sa 300 milyon sa larong ito ay maaari lamang ituring bilang isang maliit na halaga ng pera, ngunit ang susi ay nasa likod. Sa tingin mo ba ay magkakaroon ng bahagyang pagtaas sa halaga ng bodega ng laro? Hindi. Well, kung mahuhulaan natin, hindi ito Hong Dali. Palagi kong nararamdaman na ang larong ito ay hindi ganoon ka-simple. Sa rostrum, pinag-isipan din ng 5 oligarko ang kanilang utak para malaman kung paano kikita si Hong Dali. Si Hong Dali ay palaging hindi gusto ang advertising, at halos lahat ng kanyang mga produkto ay hindi nakatanggap ng mga pag-endorso sa advertising. Kung tutuusin, kung papayag si Hong Dali, kung basta-basta lang niyang sasabihin, itong malalaking negosyante sa China, at maging ang mga taga-ibang bansa, ay tiyak na handang manguna. Hindi kalabisan na sabihin na gawa sa ginto ang ideya ni Hong Dali. Maaari siyang kumita ng malaki sa pamamagitan lamang ng anumang bagay. Si Hong Dali, ang batang nagkakalat ng pera, si Hong Dali, ang Diyos ng kayamanan, at si Hong Kai-shen, ay hindi walang kabuluhan. Ngunit sa online game na ito, malinaw na walang intensyon si Hong Dali na kumita ng pera. Hindi siya tumatanggap ng mga ad at ang laro ay ganap na libre. Gaya ng dati niyang estilo, ang kanyang hindi kapani-paniwalang swerte. Siyempre, kung iisipin mong mabuti, kung ang lahat ay napaka-abnormal, kung gayon ang lahat ay hindi kailangang tumambay at mag-impake lamang at umalis. Sa kasamaang palad, ang problema ay malinaw na hindi tatapusin ni Gobeng ang pagpapakilala na ito ng ganoon ka-simple, o, siyempre, may isa pang paraan ng paglalaro na ginagawa patungkol sa mga online na laro. Naniniwala ako na nakita na ito ng lahat. Sabi nito. Ipagpatuloy ang holographic projection. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay medyo naiiba, ang Dreamblade Alliance sa anyo ng isang bodega ng laro ay isang aspeto lamang, at ang isa pang aspeto ay holographic simulation projection. Sa mata ng lahat, si Gobeng ay naproyekto ng holographic sa pagkakataong ito. Ito ay isang maliit na hiwalay na silid. Walang laman ng silid. Isang tao lang at isang computer. Ngunit ang computer na iyon ay medyo naiiba sa isang tradisyonal na computer. Iyan ay isang computer na walang monitor. At sa harap mismo ng taong iyon. Ito ay isang napakalaking holographic projection. Ang larawang pinalabas ng hologram ay walang iba kundi ang Dreamblade Tower Alliance. Ladies and gentlemen, halatang mas malakas ang boses ni Gobeng, ang nakikita ninyo ay ang sinaliksik kamakailan ng aming online game development department. Ang holographic projection simulation game console. Sa game console na ito, hanggat kami ang mga larong iminungkahi ng Young Master ay maaaring holographically projected. Anumang laro mula sa aming kumpanya ay magagamit. Bilang. Sa sandaling sinabi ni Gobeng ang ideyang ito, lahat ng nasa ibaba ay agad na natigilan. Holographic projection game console. Hindi ko naisip ang konseptong ito dati.
Ngunit nang lumabas ang game console na ito, mabilis na naunawaan ng mga higanteng negosyo na naruroon ang malaking potensyal. Halimbawa, sa kasaysayan ng console. Noon pa man ay may kategorya ng mga laro na tinatawag na mga card game. Ito ay dalawa o ilang tao. Ang bawat tao ay may isang deck ng mga card sa kanilang mga kamay, na may iba't ibang mga character at monsters na ipininta sa kanila. Pagkatapos ang mga tao ay naglalaro ng mga baraha at kumakain ng mga baraha ng isa't isa, o kinakain ng mga baraha ng kabilang partido. Kung dati, lahat ng ito ay nilalaro sa screen, anuman ang mangyari, hindi ito sapat na nakakagulat. Ngunit kung ilalagay mo ito sa holographic projection simulation game console na ito at laruin ito. Maglaro ng card, at ang card ay magiging karakter o halimaw na kasing tangkad ng isang tao. Magkaroon tayo ng malaking laban, o gumawa ng fighting game, kung saan dalawang karakter ang sumusunod sa isa't isa. Lumalaban na parang totoong tao. Ang bagay na ito ay maaaring hindi gaanong kaakit-akit sa mga may sapat na gulang, ngunit para sa mga bata, ito ay tiyak na laruan na lumalaban sa langit. Go Ben, may ideya ka ba tungkol sa game console na ito, Mr. Dali? Mabilis na naisip ng isang tao sa ibaba ang potensyal na pera ng game console na ito, gusto kong mag-apply para sa pag-endorso. Gusto kong mag-apply para sa mga bayarin sa copyright para sa mga peripheral na produkto. Gusto ko rin, Mr. Go Ben, pakitulungan ang lahat na magtanong. May mga business elites na naruroon. Ang bagay na ito ay tiyak na maiuugnay sa esports na iyon sa hinaharap. Kung makapag-apply ka na, tapos kapag talagang sumikat ang bagay na ito, siguradong maraming benepisyo. In short, isang sentence lang, tumambay ka kay Dali and enjoy the hot food, tama na. Nakakalungkot na narito si Go Ben upang salakayin sila ngayon, sa kasamaang palad, mga ginoo, sinabi ng Young Master na hindi ito nagbebenta ng advertising. Ang lahat ng nasa ibaba ay nalulumbay, baliw, at ang kanilang buhok ay tumutubos sa kamao. At hindi pa ito tapos. Si Go Ben ay kumuha ng isa pang larawan, at sa pagkakataong ito ay nakaisip siya ng pangatlong paraan ng paglalaro. Siyempre, ang Young Master ay palaging may ideya, iyon ay, ang mga tao ay maaaring direktang kumonekta sa computer sa pamamagitan ng isang helmet ng laro habang natutulog. Nagbibigay daan ito sa mga tao na direktang pumasok sa isang ganap na makatutuhanang dream game. Gayunpaman, ang teknolohiyang ito ay nasa ilalim pa rin ng pag-unlad at nakamit na ang mga paunang resulta. Naniniwala ako na ito ay magagamit sa malapit na hinaharap. Sabi niya, ang lumabas ay isang fully enclosed game warehouse na may iba't ibang circuit at helmet. Malinaw, ito dapat ang maalamat na holographic gaming helmet na nagpapahintulot sa mga tao na maglaro habang natutulog. Sa oras na ito, ang lahat sa buong International Convention Center ay ganap na natigilan. Epoch-making. Kung lalabas ang holographic gaming helmet na ito, tiyak na magiging epoch-making invention ito. Diyos ko, ito ba ang Hong Dali na nauna sa teknolohiya? Ito ay simpleng pagnanakaw. Pagnanakaw. Pag-advertise, pag-endorso, at pagpasok sa laro, kailangan iyon. Tianhai District Headquarters Building, malaking conference room. Lahat ng mga opisyal ay tumingin sa full series simulation projection game console na ipinakita ni Go Ben sa nakatulala na katahimikan, at bumulong-bulong, Chief, ang antas ng teknolohiya ni Hong Dali ay masyadong pinalaki, hindi ba? Maaari bang mabuo ang gayong console ng laro? Oo, napakalakas ng bagay na ito. Mas maganda kung bibili ako ng isa para paglaruan ng apo ko. Sa tingin ko rin. Bibili ako pagdating ng panahon. Ang bastard na ito, walang magawa ang hepe na umiling, palagi itong nakakagulat sa mga tao. Tumango ang lahat, ngunit maya-maya, may biglang nag-react sa ibaba at nagulat na nagsabing, nga pala, hepe, itong bastard na ito ay parang libre ang lahat sa industriya ng larong ito, at walang mga pag-endorso sa advertising, kaya paano siya kikita? Tumawa ang pinuno at sinabi, kung mahulaan mo ito, hindi ito Hong Dali. Binuka niya ang kanyang mga kamay at sinabing, well, to be honest, hindi ko mahulaan. Ngunit ang Go Ben na ito ay kapanabik na ito ay binanggit pa bilang isang holographic gaming helmet. Kung ang bagay na ito ay talagang binuo, ito ay magiging kamangha-manghang. Sa harap ng isang pribadong bahay sa Dawangdi Village, Dengjia Town, Minguang County, Panshan City, Fuzhou Province. Tumingin si Shan Jinro sa pribadong bahay na ito at huminga ng malalim. Ang bahay sa harap ko ay ang tahanan ng kawawang batang babae na si Deng Jiayan. Dapat sabihin na bilang isang batang babae na maraming manliligaw, si Shan Jinro ay may maraming mapagkukunan. Marami sa mga manliligaw na iyon ay maliliit na hacker na maaaring masubaybayan ang mga IP address ng ibang tao. Kaya pagkatapos ng maraming paikot-ikot, sa wakas ay natagpuan ko ang tiyak na impormasyon tungkol kay Deng Jiayan. Ang tahanan ni Shan Jinro ay nasa lalawigan ng Fuzhou. Bagamat hindi ito malapit dito, mga 200 kilometro ang layo, ang paglalakbay na 1,000 milya ay nagsisimula sa isang hakbang. Dahil plano niyang sundan ang mga yapak ng Young Master na si Hong Dali, natural niyang subukan ang kanyang makakaya. Subukan lang ang iyong makakaya. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, marahang kumatok si Shan Jinro sa pinto. Ilang sandali pa ay kumatok siya ngunit hindi bumukas ang pinto.
Sa oras na ito, nakita ito ng isang matandang lalaki mula sa kalapit na nayon at sumigaw, "Huwag ka nang kumatok, wala nang tao sa bahay niya." Napakabata niya. Oh, kaawa-awa. Nang marinig ang sinabi ng matanda, nadurog ang puso ni Shan Jinro. Nadurog ang puso ko. Maaaring ang kawawang batang babae ay may. Uncle, paano si Xiao Jiayan? Napabuntong hininga si Shan Jinro at maingat na nagtanong. Kahapon, nag-donate si Xiao Jiayan ng 100 yuan online. Paano ito mangyayari ngayon? Hindi ito mangyayari. Paano ito naging napakabilis? Nawalan ng malay si Jiayan kaninang umaga. Ang kanyang pisikal na kondisyon ay bumagsak ng husto nitong mga nakaraang araw, at malamang na hindi na siya makakaligtas sa loob ng ilang araw. Bumantong hininga ang matandang lalaki, nakakaawa naman ang napakagandang batang babae, sayang. Kung gayon, Tio, nagpunta na ba siya sa ospital? Saang ospital? Nag-aalalang tanong ni Shan Jinro. Nabalitaan ko na pupunta tayo sa Panshan First People's Hospital. Sabi ng tiyuhin, mga 20 minuto ang biyahe papuntang silangan mula rito. Kung maghihintay ka ng shuttle bus, mabagal, aabutin ng 1 oras. Okay. Salamat sir, alis na ako agad. Ngayong alam ko na ang partikular na address, madali na. Agad na bumalik si Shan Jinro sa parehong paraan, sumakay sa kotseng minamaneho niya, binuksan ang navigation, at mabilis na natagpuan ang Panshan First People's Hospital. Tinapakan niya ang accelerator, at umungal ang sasakyan, at sa isang iglap ay malayo na ito. Makalipas ang 20 minuto, natigilan si Shan Jinro nang makapasok siya sa pintuan ng Panshan First People's Hospital. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa bulwagan. Isang lalaking mukhang magsasaka ang nakiusap sa doktor, "Doktor, pakiusap, hayaang maospital ang aking anak." Siya ay naghihingalo. "Hindi ko siya matutulungan nitong mga nakaraang araw. Kailangan ko siyang gawing mas magandang buhay." Sa sandaling marinig niya ang pangungusap na ito, alam ni Shan Jinro na siya ay dumating sa tamang lugar, ngunit ito ay malinaw na ang pamilya ni Deng Jiayan ay walang pera. Sa mga huling araw ng buhay ni Deng Jiayan, hindi man lang siya na-hospital para mabawasan ang sakit. Pera, lahat ay dahil lang sa pera. Ang pera ay hindi lahat, ngunit kung walang pera, walang posible. Dahan-daang humiwalay sa mga tao, dahan-daang naglakad si Shan Jinro sa gilid ni Deng Jiayan. Pagkatapos lamang ng isang sulyap, basa na ang mga mata ni Shan Jinro. Isa itong babaeng payat na halos lahat ng buhok, nakapikit, at may oxygen mask na nakasabit sa mukha. Ang kanyang mga braso ay manipis, napaka-manipis. Ang lahat ng iyon ay dahil sa pagpapahirap sa sakit, na naging isang batang babae na kasing bata ng bulaklak sa kung ano siya ngayon. Nanatiling nakapikit ang mga mata ni Deng Jiayan, at halos hindi niya makita ang paghinga nito. Kung sumimangot ka paminsan-minsan, ito ay dapat na sanhi ng pisikal na sakit. Tama ang kanyang ama, siya ay halos mamatay, at ang oras ay nagsimulang magbilang. Kabanata 569, isang napakagandang debo. "Oh, actually I understand your feelings very well," sabi ng doktor na punong-puno ng kahihiyan ang mukha. "Gusto ko rin talagang ma-ospital siya para magamot, pero may mahigpit na regulasyon ang ospital namin. Hindi siya magagamot nang hindi nagbabayad ng sapat na deposito. Wala akong magagawa tungkol dito. Kung gusto mong manatili sa ospital, kailangan mong magbayad ng deposito." Lalo na sa mga tulad ni Deng Jiayan na nauubos na ang oras, masasabing gumagastos sila tulad ng tubig. Kung hindi ka magbabayad ng sapat na deposito, ang mga huling account ay tiyak na hindi kokolektahin. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang maaari kong gawin? Alam din ng ama ni Deng Jiayan na ito ay isang tuntunin, ngunit nag-aalala siya sa kanyang anak na babae. Isang matandang lalaki na nasa edad 50 ang edad ay tumingkayad sa lupa at nagsimulang umiyak. Ang ina ni Deng Jiayan ay nahimatay na sa pagiyak at nakahiga pa rin, ayaw gumising. Ganoon din ang naramdaman ni Shan Jinro at agad na kinuha ang kanyang pitaka at sinabing, "Doktor, magkano ang deposito? Binayaran ko ito para sa kanila." Si Shan Jinro ay pumunta dito ngayon dahil gusto niyang gawin ang kanyang bahagi upang matulungan ang kawawang babaeng ito, kaya nagdala siya ng maraming pera. Tuwang-tuwa ang doktor nang marinig na may handang tumulong sa pagbabayad ng deposito, ngunit nang pumayag na sana siya, biglang may tumunog na mga propeller ng helicopter sa langit sa labas, at biglang nagulat ang lahat, at pagkatapos ay may sumigaw, tunog ng helicopter. Helicopter. Siguradong hindi pa nakakita ng helicopter ang mga ordinaryong tao, kaya agad na may sumigaw ay nagsilabasan na ang maraming taong nanunood sa excitement. Natigilan din si Shan Jinro, ngunit iba siya sa iba. Pagkatapos ng maikling pagkatulala, nakaramdam ng kagalakan si Shan Jinro sa kanyang puso. Makakarating ka rito sakay ng helicopter. Pwede bang? Nailigtas na. Naligtas si Deng Jiayan. Mabangis na sigaw ni Shan Jinro, at pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas. Ang helicopter ay dahan-daang lumapag, at pagkatapos na tumahimik ang lahat, isang tamad na boses ang tumunog, "Hindi ako komportable na nakaupo sa eroplanong ito, nandito ba si Deng Jiayan?" Sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang boses, hulalala isang malaking grupo ng mga tao ang bumaba sa helicopter.
Hindi nagtagal, nakita ni Shan Jingro ang karakter na paulit-ulit na lumitaw sa kanyang isipan. Iyon ay isang malaking batang lalaki na mukhang maaraw at gwapo. Ang partikular na kapansin-pansin ay ang kanyang mga mata. Nagniningning na parang mga bituin. Ang makapunta dito sakay ng helicopter. Maliban kay Hong Dali, natural wala nang iba. Tungkol naman sa dalawang babae sa tabi ni Hong Dali, ang isa sa kanila ay mga 23 o 24 na taong gulang, at kilala siya ni Shan Jingro. Siya ang diyosa na si Li Nianwei na nasa spotlight ngayon. Pinanood ito ng hindi mabilang na beses sa mga video sa TV. Pero this time nakakita ako ng totoong tao. Si Shan Jingro ay natulala pa rin saglit. Kaya, napakaganda. Shan Jingro, na palaging may tiwala sa sarili. Sa oras na ito, medyo nahihiya ako sa sarili ko. Ang isa naman ay isang batang babae na mga 17 o 18 taong gulang, na may hawak na isang cute na kuting sa kanyang mga bisig. Napaka-inosente ng dalaga, malaki ang mata na kumikislap. Ang mga mata sa paligid niya ay napaka-friendly, at tiyak na siya ang nobyo ng maalamat na young master na si Hong Dali. Master Dali, hello, you, hello? Medyo kinabahan si Shan Jingro matapos na makilala ang maalamat na alibughang si Hong Dali. Narito si Deng Jiayan. Nakita ko na siya, ngunit ang kanyang kalagayan ay napakaseryoso. Si Shan Jingro ay nagpanta siya na makilala si Hong Dali ng hindi mabilang na beses. Pero hindi ko inaasahan na sa unang pagkakataon na nakita ko siya ay nandito na siya. Hello ate, nandito ka rin ba para makita si Deng Jiayan? Ngumiti si Hong Dali, ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Kung gayon, dalhin mo ako upang makita, nasaan siya. Sa pagkakataong ito, lahat ng nakapaligid sa kanya alam na ng lahat na ang taong nasa harap nila ay ang maalamat na alibughang si Hong Dali, na gumastos ng maraming pera, at lahat sila ay nagkomento, ito ang alibughang Hong Dali. Napakabuti kung darating siya. Good luck ay maliligtas. Oo, nandito si Master Dali. Magiging maayos si Jiayan. Diyos ko, ito ay isang pagbubukas ng mata para kay Jiayan na maging isang mabuting bata. Master Dali, sumama ka sa akin. Nagmamadaling tumakbo si Shan Jingro sa bulwagan ng ospital, napakagaling ni Jiayan. Ang swerte ay nasa bulwagan. Namatay siya kaninang umaga at gising pa. Kailangan niyang ma-hospital ngunit hindi kayang bayaran ang deposito. Ngayong dumating na ang Hong Dali, lahat ay nagmamadaling gumawa ng paraan. Dir-diretsyong pumasok si Hong Dali kasama sina Tang Moxon, Li Nianwei, Lucifer at Ling Xiaoyi na sumusunod sa kanya. Habang naglalakad, nagtatakang nagtanong si Hong Dali, kung hindi mo mabayaran ang deposito, bakit hindi mo hiniling na ma-ospital si Jiayan? Bueno, wala ng pera ang pamilya ni Jiayan, paliwanag ni Shan Jingro, may mga regulasyon ang ospital. Kung hindi mo kayang bayaran ang deposito, hindi ka maaaring ma-ospital. Ngumisi si Tang Moxon sa gilid, puno ng displeasure ang mukha, bakit ka lumalabag sa mga patakaran at hindi nagpapatingin sa doktor kung wala kang pera? Bueno, hintayin natin. Tumango si Hong Dali, hindi gaanong pinansin, pumasok ka at tingnan mo muna. Hindi nagtagal, nakita ni Hong Dali si Deng Jiayan na nakahiga sa emergency bed. Si Deng Jiayan ay nakahiga doon na nakapikit, at walang kulay sa kanyang mukha. Paminsan-minsan ay nakasimangot siya at bumibilis ang kanyang paghinga. Sa tabi mismo ng emergency bed ay nakahiga ang isang lalaking mukhang magsasaka, na nagpupunas ng kanyang mga luha. Sa tabi niya ay nakahiga ang isang medyo may edad na babae, nakapikit ang mga mata, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nakakaawa ito, ngumuso si Hong Dali at naglabas ng isang piraso ng glass-grown jadeite mula sa kanyang bulsa. Ang jadeite ay isang ordinaryong estatwa ni Guanyin Bodhisattva. Ang ukit ay napakamagaspang, at halos hindi mo masabi na ito nga personal na uri. Inilagay ni Hong Dali ang Emerald Guanyin sa dibdib ni Deng Jiayan, bamantong hininga at sinabing, bueno, ito ay dapat na maibsan ito ng kaunti, kaya't gayon kaya. Kaya't sa gayon kaya ganoon 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 ganoon kaya ganoon kaya ganoon 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 kaya ganoon kaya ganoon 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 kaya ganoon kaya ganoon din sila mga tao. Halika at tingnan mo, nakangiting sabi ni Hong Dali, narinig ko ang tungkol kay Jiayan, kaya pumunta ako rito para tumulong. Gumawa ako ng estatwa ng Guanyin bago ako pumunta dito para ipagdasal si Jiayan at hilingin ang kanyang mabilis na paggaling. Ibalik ang kalusugan. Mahina niyang sinabi. Sa katunayan, ang piraso ng glass jade na ito ang pinakamaganda sa Health Dagdag 7. Ginaya rin niya ito, at ngayon ay mayroon na itong kabuuang 15 katangian ng kalusugan, na medyo makapangyarihan. Oo naman, pagkatapos ilagay ang Jade Guanyin sa dibdib ni Deng Jiayan, ang paghinga ni Deng Jiayan ay naging mas kalmado at may kaunting kulay sa kanyang mukha. Himala, ito ay isang himala lamang. Bulalas ng lahat, Diyos ko, hindi ba ako nasisilaw? Sa sandaling dumating si Master Dali, halatang bumuti ng gusto si Jiayan.
Oo, tingnan mo ang mukha niya, mas maganda siya kaysa dati. Master Dali, ano ito? Bumaba ang Diyos sa lupa. Nakakamangha. Natigilan si Shan Jingro at nagtanong sa mahinang boses, Master Dali, ito ayos lang, gawa sa salamin, walang pakialam si Hong Dali. Ang Jade Guanyan, na maaaring ibenta ng hindi bababa sa 200 milyon, ay lumingon sa doktor sa gilid, Doktor. Nabalitaan ko na kung hindi ka magbabayad ng sapat na deposito, hindi ka maaaring ma-hospital. Pawisan na parang ulan ang doktor. Naisip niya na walang mag-aasam na si Hong Dali, isang sobrang alibughang anak, ay talagang darating ng personal. Sa oras na ito, narinig ko ang mga salita ni Hong Dali. Ang ekspresyon ng doktor ay naging pangit, Oo, ito ay isang mahirap na tuntunin ng aming ospital. Ayan na. Ngumuso si Hong Dali, kung gayon ay hindi na mangyayari mula ngayon, ipadala mo muna siya papasok siya. Bagamat ang taong nasa harapan niya ay ang alibughang si Hong Dali. Isang tao na ang reputasyon ay umaalingaw-ngaw sa buong langit. Pero medyo takot pa rin gumalaw ang doktor. Dahil kung tutuusin, kahit na ano. Ang mga patakaran ng ospital ay mga patakaran. Si Hong Dali ay Hong Dali, at totoo na mayaman si Hong Dali. Dapat siyang bigyan ng mukha, at dapat siyang bigyan ng maraming mukha ngunit ang pinakabuod ng problema ay hindi sinabi sa kanya ni Hong Dali ang pera. Kung hindi mabayaran ni Hong Dali ang deposito, siya mismo ang magbabayad nito. Kung ang 3 ulo at 500 tao ay ipinanganak, sila ay ipanganak, ngunit itong si Deng Jiayan ay may terminal na cancer. Gaano man kakahimala si Yang Master Dali, mabubuhay pa kaya siya? Sinabi mo na kung si Deng Jiayan ay talagang namatay sa ospital na ito at sumasailalim sa chemotherapy araw-araw, sino ang makakabili ng pera? Ang isang taong hindi ko kamag-anak ay nangangailangan ng higit sa 10,000 yuan para sa isang unan. Wala akong magagawa tungkol dito. Tsaka wala naman akong masyadong pera. Mahigit 200 yuan lang ang dala ko, kaya hindi sapat kahit gusto kong i-cushion. Ngunit anuman ang mangyari, nandoon ang reputasyon ni Hong Dali, at naramdaman din ng doktor na sa kabutihang loob ni Hong Dali, malamang na hindi niya maitanong sa kanyang sarili na isulong ang pera, kaya't mas mabuting makipag-usap muna siya sa departamento ng pananalapi at hilingin sa maliit na batang babae na ito na lumipat. Sa oras na iyon, tinatayang hindi hahayaan ni Yang Master Dali ang kanyang sarili na malugi. Dahil dito, hihilingin na sana ng doktor ang isang tao na dalhin si Deng Jiayan sa ospital, ngunit biglang may tumunog na boses, ano ang nangyayari? Bakit nagkakagulo? Lumingon ang lahat, at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot at leather na sapatos na dahan-daang naglalakad pababa ng hagdan. Medyo magulo ang buhok ng medyo may edad na at antok ang mga mata na parang bagong gising. Nang tumayo siya sa harap ng lahat, sumimangot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at tinanong ang doktor, Xiao Wang, ano ang problema? Bakit napakaraming tao dito? Napakaingay. Kailan? Nakita ng doktor na si Xiao Wang ang pinuno na bumababa, mabilis siyang namagitan para kay Deng Jiayan at sinabing, Zhang din, ganito ito. Ang batang babae na ito ay nangangailangan ng ospital, ngunit wala siyang sapat na pera, kaya hindi tayo natigil dito. Kung wala kang sapat na pera, umuwi ka. Hindi kami gumagawa ng kawanggawa. Tiningnan ni Din Zhang ang pasyenteng nakahiga sa emergency room. Si Deng Jiayan, na nakaupo sa kama, ay nagsabing may kawalang-hiyaan, napakaraming may sakit sa mundong ito at hindi sila nagbabayad ng deposito. Kapag gumaling na ang sakit at hindi na makolekta ang pera, kanino ko dapat hilingin na puntahan? Babayaran mo ba ako ng sweldo? Matapos marinig si Zhang nang sabihin ito ng Din, labis na natakot si Xiao Wang kaya hindi siya naglakas loob na magsalita. Sa oras na ito, ang lahat sa paligid nila ay napuno ng galit. Galit na sinabi ni Shan Jingro, ano ang sinasabi mo? Paano pa namin hihingin ang iyong deposito? Ang pagliligtas sa mga tao ay parang pag-apulan ng apoy, alam mo ba? Mayroon ka bang anumang medikal na etika? Etikang medikal. Ngumisi si Din Zhang, alam ko na kailangang bayaran ng mga doktor sa aming ospital. Kung hindi ko makolekta ang pera, hindi ko sila mababayaran. Kung hindi nila mababayaran ang mga ito, hindi nila magagagamot ng maayos ang mga pasyente, at maaaring magkaroon pa ng strike ng mga doktor. May strike. Magagawa mo ba ang responsibilidad sa pagpapagamot sa mga pasyente? Hoy, huwag mong banggitin. Mukhang may sense ang sinabi nitong si Din Zhang. Natigilan sandali si Shan Jingro. Hindi ako nakaimik. Kung hindi, paano magiging pinuno ang isang tao? 2 skills talaga ang kailangan niya. Ikaw. Matapos marinig ang halatang malalakas na salita ni Din Zhang, agad na huminto si Tang Moxon at humakbang pasulong na may bakas ng galit sa kanyang mukha, bakit ka nagkakaganito? Ito ay isang deposito lamang ng ilang libong yuan, na walang halaga kumpara sa buhay ng isang tao. Hindi mo ba masasabi kung alin ang mas mahalaga? Well, kapamilya ka ba ng pasyente? Bahagyang tumingin si Din Zhang kay Tang Moxon, kaya mo bang magdesisyon para sa pasyente? Kung kaya mo, ibigay mo lang ang deposito at umalis ng walang deposito. Kabanata 570, mayaman talaga ako. Bakit ka ba ganyan? Matapos marinig ang sinabi ni Din Zhang, galit na galit si Tang Moxon at malakas na sinabi, hindi ka pa rin ba makatwiran?
Siyempre ako ay makatwiran. Malamig na sinabi ni Din Zhang, ang mga patakaran ng ospital ay tama lang. Kung hindi ka magbabayad ng deposito, hindi ka mau-ospital. Kung ako, ang direktor, ay lumabag sa mga patakaran, paano ako magpapatuloy sa pagtatrabaho sa ospital? Paparusahan ka ng ganito. Umiikot ang mga mata ni Tang Moxon, bakit ganito ang nakikita ng mga pasyente, napakatigas ba ng puso niya? Pagganti. Tumawa ng malakas si Din Zhang, kumilos ako alinsunod sa mga patakaran at regulasyon, anong kabayaran ang matatanggap ko? Nang makita na ito ay naging mas awkward, si Deng Jiayan ay nakahiga sa kama ng ospital na nanginginig sa galit, at lahat ng tao sa paligid niya ay tinuro si Din Zhang at napagalitan, paano ka magiging isang doktor na tulad mo? Ano ang nangyari sa mga patakaran? Wala bang pakialam ang mga patakaran kung mabubuhay man o mamatay ang mga tao? Tama, hindi ka magtatapos ng maayos kung gagawin mo ito. Mag-ingat sa pagpunta sa impyerno pagkatapos ng kamatayan. Huwag ito ay walang kaparirikan, kumuha ng larawan nito at ilagay ito sa online at tingnan kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi mahalaga kung ano ang ginagawa ng mga tao, tumingin sa paligid si Din Zhang at sinabi, 3 relihiyon at 9 na stream, lahat ng antas ng pamumuhay ay may kanya-kanyang panuntunan. Ito ang panuntunan dito. Kung hindi ka magbabayad ng deposito, hindi ka mau-ospital o makakatanggap ng paggamot. Iyon lang. Huwag mo akong kausapin tungkol sa medikal na etika. Ang pagbabayad para sa medikal na paggamot ay parehong panuntunan sa buong mundo. Tumabi si Hong Dali at mahinahong pinanood ang eksenang ito. Tanong ni Li Nianwei sa mahinang boses, Young Master. Huwag kang mag-alala, tingnan natin kung ano ang nangyayari. Ang ekspresyon ni Hong Dali ay kalmado at nag-iisip. Tumanggo si Li Nianwei at tumigil sa pagsasalita. Ngayong sinabi na ito ni Hong Dali. Ibig sabihin, may sarili siyang ideya, kaya hindi na kailangang pag-usapan. Pera, 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 pera lang. Galit na galit si Tang Moxon, kinuha ang kanyang bank card mula sa kanyang bulsa, itinapon ito, at sinabing, okay lang ba sa pagkakataong ito? Sa katunayan, talagang walang pakialam si Tang Moxon sa deposito. Ang kanyang pamilya kung tutuusin, ito ang kalagayang pinansyal ni Bukuo. Ngayon na ang kanyang ama na si Tang Ruzi ay tumataas sa kanyang karera, ang baon at ang bagong taon para sa kanya ay medyo marami pa rin. Ngunit nang pumasok ako ngayon at nakita ang eksenang ito, talagang nalungkot ako. Malaki ang langit at malaki ang lupa. Ang buhay ng tao ang pinakamahalaga. Ang depositong ito ay tiyak na mahalaga. Ngunit paano ito may hahambing sa buhay ng tao? Siyempre hindi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi tumanggo si Din Zhang na humihingi ng deposito. Sinabi lang niya, ito ay isang bank card lamang, sino ang nakakaalam kung gaano karaming pera ang nasa loob nito? At ang iyong saloobin ay napaka-unfriendly, at ako ay hindi nasisiyahan. Ikaw. Namula ang mukha ni Tang Moxon sa galit. Ang saloobin ni Din Zhang ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Nakakabaliw ito sa mga tao. Ang pagbukas ng iyong bibig at pagpigil sa iyong bibig ay pera. Ngayon gusto ko siyang bigyan ng pera at ang sama daw ng ugali niya. Hindi pa ako nakakita ng ganoong tao. Inis na inihakbang niya ang kanyang mga paa. Pagkatapos ay tumalikod siya, bumalik sa Hong Dali, at galit na nagsabi, Dali. Hindi ako naniniwala na binili mo ang ospital na ito. Paano mo malalabag ang mga patakaran at hindi baliwalain ang buhay ng tao? Oh, haha. Napaisip si Hong Dali. Matapos ang pag-iisip tungkol dito, sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi na siya nagsalita sa pagkakataong ito. Anyway, lumakad siya pasulong at sinabing, Tito Din, tumingin si Hong Dali kay Din Zhang at nagtanong, ako si Hong Dali, ano iyon? Hong Dali, hindi ko narinig. Ito. Inilibot ni Din Zhang ang kanyang mga mata kay Hong Dali at sinabi sa mas nakakainis na tono, I'm sorry, kagagaling ko lang sa Japan. Bumalik ka, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Hong Dali, maaari mo bang gamitin ang iyong mukha para kumita? Ito talaga ang pinakamalaking biro ng taon. Kung binibigyang diin mo ang mga salitang, academic exchange sa Japan, nangangahulugan ito na nagsagawa ka ng academic exchange sa Japan at napakahusay mo, kaya sa tingin mo ay nakahihigit ka sa iba. Sa oras na ito, nakita ni Dr. Wang, na nasa gilid, na ang kapaligiran ay nagiging mas tense. Lihim niyang inabot ang kamay ni Hong Dali at Bang Ulong, Master Dali, kababalik lang ni Din Zhang mula sa technical exchange sa Japan. Wala pa akong narinig tungkol sa iyo. Mangyaring huwag gawin ito. Sineseryoso ko ito. Siya ang bayaw ng mayor ng Panshan City. Palagi niyang itinuon ang kanyang mga mata sa iba. Kung ayaw mong sumuko, bayaran mo na lang ang deposito. Master Dali, hindi mo kailangan ng ganito kalaking pera. Oh, ganun ba? Nakangiting sabi ni Hong Dali, kung gayon, gusto ko talagang subukang bilhin ang ospital na ito. Tumabi siya at kinuha ang cellphone niya. Inilabas ni Hong Dali ang kanyang cellphone. Muli nilabas ni Hong Dali ang kanyang cellphone. Sa pagtingin pa lamang sa porma sayon na ito, alam na ni Tang Moxon na dapat may isa pang magandang palabas ngayon. Sa pangkalahatan, bihirang ilabas ni Hong Dali ang kanyang mobile phone. Ngunit sa sandaling inilabas niya ang kanyang mobile phone, nangangahulugan ito na ang ospital na ito ay sasailalim sa malalaking pagbabago.
Oo nga, idinial ni Hong Dali ang numero ng hepe at sumigaw ng malakas, "Tito Chief, tulungan mo ako, pumapatay kami ng mga tao." Ang kanyang mga sigaw ay labis na matinis at nakakatakot, at ang pinuno doon ay natakot nang marinig ang mga ito. Nagulat na sabi, "Bastos, ano na naman ang gagawin mo? Huwag mo akong takutin, hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw." Medyo natakot talaga si Chief. Nagkusa si Hong Dali na tawagan siya, para siguradong may masamang ibig sabihin iyon, sigurado. "May kaibigan ako," ngumuso si Hong Dali at sinabi sa sobrang dismayadong tono, "may cancer siya, nasa late stage na siya, at malapit na siyang mamatay. Gusto niyang maospital ng ilang araw, pero wala siyang pera pambayad ng deposito." Din Zhang, baring his fangs, turned his hooves and flashing his pulses, he heard that he will not let Miss Palms, bayaw, oh, anong trahedya sa mundo. Mukhang maayos naman si Deng Jiayan sa ngayon. Nangyari na, pero halatang ginawa ulit ni Yushi sa side ng chief. Pawis na pawis ang hepe, nagmamadaling sinabi, "Madaling sabihin, aling ospital? May gusto ka bang bilhin o ano? Sabihin mo lang sa akin, ipinapangako kong tutulungan kitang gawin ito." Wala talagang mangyayari. Medyo natakot talaga si Chief. Si Hong Dali, isang bastard, ay kumilos ng medyo ligaw, na naging dahilan para hindi siya mapalagay. Kung maasar ang bastard na ito. Napaka-paralisado ko. Sinong direktor ng ospital na si Zhang ang bulag? Hindi man lang niya binibigyang mukha si Hong Dali, isang alibughang. Panshan First People's Hospital. Nakangiting sinabi ni Hong Dali, "Chief, magagawa mo ang anumang gusto mo. Hiniling sa akin ng ate mo na gawin ko ulit ang gusto ko. Ayaw ko sa salitang ito. Nangako ang pinuno ng walang pag-aalinlangan, huwag mag-alala, maaari kang ganap na makatitiyak tungkol dito, ginagarantiyahan kung masisiyahan ka." Pagkatapos ibaba ang telepono, hindi nagmamadali si Hong Dali sa pagkakataong ito. Nakangiti siyang lumapit kay Deng Jiayan at nagtanong, "Ano naman iyon, Jiayan, mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Maospital ka saglit, natatakot ka ba?" Sumang-ayon si Deng Jiayan, "Mas maganda ako. Kasama si Master Dali dito, hindi ako natatakot. Mabuti naman." Ang ngiti sa mukha ni Hong Dali ay mas maliwanag kaysa sa sikat ng araw sa kalangitan, "Ang ospital na ito ay kung nasaan ako. Kung bibilhin ko ito, maaari ko bang hilingin sa iyo na maging dinzang mula ngayon?" Ah! Biglang ibinuka ni Xiao Jiayan ang kanyang bibig. Nakikinig sa pakikipag-chat ni Hong Dali sa babaeng ito na nagngangalang Xiao Jiayan, biglang sumimangot si Din Zhang. Ang lalaking ito na nagngangalang Hong Dali ay talagang tumawag sa isang tao. Hindi kaya kilala niya ang mga tao sa itaas. "Kuya Chief. Sino kaya yun, baka ito ang pinuno ng ilang hukbo dito? Talaga bang magkaroon ng ganoong kalaking lakas ang Hong Dali na ito? Kung hindi si Ken Eng, siguradong hindi si Ken Eng. Ito ang First People's Hospital ng Panshan City. Paano mabibili ang gayong malaking institusyong medikal sa isang patak ng sombrero? Kahit makabili ka, magkano kaya? Hindi bababa sa ilang daang milyon. Sino itong Hong Dali? Kahit na siya ay isang mayaman na pangalawang henerasyon, maaari ba siyang makabuo ng daan-daang milyong pondo? Sa perang ito, matagal nang nabayaran ang deposito, bakit nakikipagtalo ka pa sa iyong sarili? Nagpapanggap na multo. Din Zhang looked disdainful and said sarcastically, "Sa tingin mo ba matatakot mo ako sa isang tawag lang sa telepono? Sabi mo kilala mo ang pinunong iyon, at ako ang anak ng presidente ng bansa. Sino ang ipinagyayabang mo? Hindi. Ito ang Municipal First People's Hospital, isang pampublikong institusyon, sa antas ng Deputy Bureau. Biruin mo, may limitasyon pa. Abat wala ka pang babayaran kahit 1 milyon lang." Tumatakbo dito at tumatawa ng malakas. "Ano, hindi ka naniniwala?" Hindi nagkaimik si Hong Dali matapos marinig ang sinabi ni Din Zhang. Nakangiting tumingin siya kay Tang Moxon, pagkatapos ay kay Lin Yanwei, pagkatapos ay kinamot ang kanyang buhok at sinabing, "Talagang mayaman ako. Sigurado ako dyan." Nakangiting sagot ni Tang Moxon. Si Lucifer, na nanunood ng palabas, sa wakas ay nagsabi ng isang bagay na patas, "Bueno, tinutulungan ko siyang gumastos ng pera araw-araw." "Mayaman ka ba? Gusto kong makita kung magkano ang pera mo." Mataman siyang tinitigan ni Din Zhang. Sinabi ni Zhu Hong Dali, "Ito ay isang pampublikong lugar, isang pampublikong institusyon, direkta sa ilalim ng Estado. Ang mangyayari dito ay malinaw na IR record ng sistema ng pagsubaybay sa Panshan City. Sa panahong iyon, sa pamamagitan ng mga legal na channel, kahit na ikaw ay talagang isang mayaman na pangalawang henerasyon, ikaw ay arestuhin sentensya dahil sa nakakagambala sa kaayusan ng publiko. Kahit sira na talaga ang pamilya mo, kapag nag-imbestiga ang Discipline Inspection Commission, ikaw o ako ang malas." Itinagilad ni Hong Dali ang kanyang ulo at tumingin kay Din Zhang na nakatayo sa kanyang harapan. Talagang hindi siya gaanong nagalit, dahil ang higanti ay walang pakialam sa iniisip ng mga langgam. Naisip niya lang na medyo katawa-tawa. Noong una, pumunta siya dahil gusto niyang tulungan si Deng Jiayan at wala siyang ibang ideya. Kung tutusin, isa siyang aliberga. Ang iniisip niya araw-araw ay kung paano gagastos ng pera at kung paano ito gagastusin.
Ang paggastos ng $180,000 upang gumawa ng ilang mabubuting gawa ay talagang wala. Anyway, medyo maalaga siya at kayang mag-donate ng 700 milyon para mahalin ang mga hayop. Ngunit nang makarating siya rito, nalaman ni Hong Dali na ang tunay na ordinaryong lugar ay medyo iba sa kanyang inaakala. Sa Tianjin City, itinuturing akong man of the hour. Kahit saan ako magpunta, kadalasan may mga nagbebenta ng mukha ko. Kahit papaano kapag lumabas ako, ang mahabang hanay ng magagandang sasakyan at ang siyam na malalaking paa ng aso ang simbolo ko. Malalaman ito ng karamihan kapag nakita nila ito. Tingnan ang mukha ng monghe at tingnan ang mukha ng Buddha, kaya kailangan mong bigyan ang iyong sarili ng ilang mukha. Ngunit kapag nakarating ka sa maliit na lugar na ito ay ganap na naiiba. Ang Panshan City ay likas na hindi maihahambing sa Tianjin, at nang pumunta ako dito, ang estilo ay medyo maliit. Kaunti lang ang tao. Bagamat may helicopter na nakaparada sa labas, si Din Zhang ay mukhang kagigising lang at hindi nakinig. Dumating. Ito ay lubhang kawili-wili. Hindi alam ni Din Zhang ang kanyang background. Siya ay nasa akademikong pagpapalitan noon sa Japan at hindi pa niya narinig ang kanyang mga gawa. Kaya inilantad niya ang kanyang pare-parehong pag-uugali at naging Din Zhang. Pagkatapos, maaari siyang maging Din Zhang. Marami na tayong nakitang second generation na mayayaman. Marami na tayong nakitang second generation na mayayaman, at siya ang bayaw ng mayor. Sino ba naman ang hindi magbibigay ng mukha sa kanya kapag nagkita sila? Magalang natawagan si Din Zhang, tiyuhin o kung ano. End of this chapter.